master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 111 hanggang 120. Kabanata 111, ang kanyang panaginip tuwing gabi. Hindi inaasahan ni Miles O'Brien na pagkatapos tumingin-tingin si Yusuf Zoc, magdedesisyon siyang umupa ng lugar. At ano ang magiging kahihinatnan ng pagrente sa lugar na ito? Malamang na may isang taong mamamatay ng marahas. Kaya, hindi siya gumawa ng anumang kasunduan sa binata, sa halip ay hinailan niya palabas si Yusuf Zoc. Hindi ako sumasang-ayon na popahan ito, hindi sa anumang kadahilanan, sabi ni Miles O'Brien, hindi para sa anumang bagay kundi dahil natatakot siya na baka balang araw ay mamatay si Yusuf Zoc sa isang marahas na kamatayan. Makinig ka lang sa akin, magiging maayos din ang lahat, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Gawin mo ang sinasabi ko, at maaari tayong yumaman. Ano pa ang silbi ng pagkita ng ganyang kalaking pera? Desperado ng giit ni Miles O'Brien. May kilala akong master na kayang sirain ang masamang feng shui dito, kaya huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang amo para pumunta rito, at hindi tayo maaapektuhan ng lugar na ito ng negatibo. Sa halip, magdadala ito sa atin ng maayos na paglalayag. Hindi binigyan ni Yusuf Zoc ng pagkakataong makipagtalo si Miles O'Brien at bumalik sa tindahan. Napapadyak si Miles O'Brien sa kanyang paa dahil sa pagkadismaya, ngunit wala siyang magawa para baguhin ang kahit ano. Napagtanto niya na si Yusuf Zoc ay lubhang matigas ang ulo at ayaw makinig sa payo. Ang binata sa tindahan, si Ray Escobar, ay pangalawang anak ng pamilya Escobar. Matapos maunawaan ng maikli ni Yusuf Zoc ang sitwasyon, inutusan niya si Miles O'Brien na ipaalam sa ina ni Ray Escobar at sa mga kapatid nito na pumunta rito at pumirma sa kontrata bilang pag-iingat. Ang bahay ay hindi pribadong pag-aari kundi pampublikong pag-aari ng Ruiz Market Management Department. 5 taon na itong inupahan ng pamilya Escobar at may 3 taon pa silang natitira, kaya 3 taon na lang nila ito maaaring popahan muli. Kung gugustuhin itong arkilahin muli ni Yusuf Zoc pagkatapos noon, kailangan niyang dumaan sa pamamahala ng palengke. Pagkatapos ng isang abalang umaga, nang dumating na ang lahat ng miyembro ng pamilya Escobar, bata at matanda, para pumirma, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc. Pagkatapos ay pumunta sina Miles O'Brien at Ray Escobar sa bangko upang ilipat ang pera, at ipinaalam ni Yusuf Zoc kay Miles O'Brien na babalik siya sa hapon dahil may gagawin siya sa tanghali. Kinuha ni Yusuf Zoc ang mga susi ng tindahan, ikinulong pagkatapos umalis ng lahat, at pagkatapos ay naghanap ng isang tindahan kung saan gumastos siya ng 100 yuan para bumili ng feng shui compass. Ginamit ang bagay na ito para sa panghuhula at feng shui, at hindi siya masyadong sigurado tungkol sa mga magnetic field sa loob, ni hindi rin siya interesado na maunawaan ang mga ito. Sa halip, linano niyang gamitin ito para lokohin ang mga tao. Alas 11 ng matindi, nilisan ni Yusuf Zoc ang Ruiz Market at agad na binuksan ang kanyang telepono. Natatakot siyang baka may naghahanap sa kanya, kaya kung may tumawag na hindi niya kilalang numero, hindi niya masasagot. Pagkatapos buksan ang telepono, tinawagan niya si Samuel Ross. Kumain ka na ba, Yusuf Zoc? Kakain ako ng Peking duck kasama sina Pilar at Xiao Wei. Nag-resign na rin si Pilar sa trabaho niya, ngayon, wala na kaming magawang tatlo, natatawang sabi ni Samuel Ross nang kumonekta ang tawag, na nagpapahiwatig na handa na silang manatili kay Yusuf Zoc. Kumain na kayo, pero sa hapon, dapat kang pumunta sa palengke ng mga magsasaka at bumili ng ilang pala at iba pang kagamitan para sa paggalaw ng lupa. Ah, sagot ni Samuel Ross. Sige, bibilhin natin yan pagkatapos ng tanghalian. Hindi na niya tinanong kung para saan. At bumili rin ng ilang malalakas na flashlight at mga sako na gawa sa tela ng burlap. Siguraduhing maliwanag ang mga flashlight, ibinaba ni Yusuf Zoc ang telepono pagkatapos ibigay ang mga tagubilin. Pagkatapos mag-isip sandali, tinawagan niya si Miles O'Brien. Luis, pagkatapos mong mailipat ang pera,
Maaari mo ba akong bigyan ng maliit na pabor? Sabi ni Yusuf Zok. Naaalala ko na sa tindahan ng mga gawang kamay sa Ruiz Market, nagbebenta sila ng mga estatwa ni Guan Erye. Pwede mo ba akong bilhan ng malaki? Naniniwala ka pa rin ba sa mga ganyan? Hindi makapaniwalang sabi ni Miles O'Brien. Oo, naniniwala ako, natatawang sabi ni Yusuf Zok. Ayon sa paniniwala ng mga tao, si Guan Erye ay ang Diyos ng kayamanan at kayang supulan at palayasin ang masasamang espiritu. Bilhin mo na lang para sa akin. Mga demonyo. Anong ibig mong sabihin? Napukaw ang kuryosidad ni Miles O'Brien, iniisip kung may mga multo ba sa tindahan. Ang sinasabi ko lang, walang mga demonyo. Pero noong paalis ako sa Ruiz Market kanina, nakakita ako ng isang piraso ng jade, kulay pula, pulang dugo at kakaiba sa ibang mga jade. Nakakapangilabot tingnan ang lamig sa pakiramdam at medyo nakakapangilabot. May alam ka ba tungkol sa jade na ito? Dugong jade mula sa isang bahay na yin, medyo may narinig ako tungkol dyan. Binili mo ba? Tanong ni Miles O'Brien, na naguguluhan. Hindi ako naging komportable, kaya hindi ko ito binili, sabi ni Yusuf Zok. Nagtatanong lang ako, huwag kang maniwala, kahit ano pa ang gawin mo. Ang blood jade na iyan ay halos mga gamit sa libingan. Ang pulang kulay nito ay nagmula sa pagkakalibing ng buhay ng may-ari ng libingan, at sa huli, ang dugo ng may-ari ay nagkulay pula ng jade, na nagbigay dito ng masamang katangian. Siyempre, iyan lang ang narinig ko, hindi ako sigurado tungkol sa mga detalye, babala ni Miles O'Brien. Naiintindihan ko, sabi ni Yusuf Zok, nagkunwaring bigla ang napagtanto, nagtataka kung paano nakapaglalabas ang jade ng ganito kalakas na evil chi, hindi nakakapagtaka na puno ito ng hinanakit. May espiritu si Jade, may espiritu rin si Jade, at marahil ang mapaghiganting espiritu ng may-ari ng nicho ay pumasok sa Jade, kaya naman ito naging napakasama. Hindi ito maganda. Kung talagang may mga demonyo o multo, hindi lang ako ang mapapahamak, pati na rin sina Samuel Ross, Xiao Wei, at ang iba pa, mabilis na nakapagdesisyon si Yusuf Zok. Hindi siya maaaring magpatuloy ngayong gabi. Kailangan niyang makahanap ng isang Panginoon na makakabasag ng ganitong uri ng malaswang jade. Kung hindi, kung huhukayan nila ito at may nangyari, magiging kakilakilabot iyon. Tama, Louis Garrett, may iba pa. Pagbalik mo kay Boss He, tanungin mo siya kung may kilala siyang mga feng shui master o yin yang exorcist, sabi ni Bud Trujillo. Hindi ba't sinabi mong may kakilala ka? Ganti ni Miles O'Brien. Nasa bayan ko ang kakilala ko. Wala sa kabisera, matatagalan bago ako makarating doon, pagsisinungaling ni Yusuf Zok. Kung ganoon babalik ako at hahanapin ka. Ibinaba nila ang telepono, at nagmadaling pumunta si Yusuf Zok sa presinto ng Chaoyang. Alas 11:45, sa wakas ay nakarating si Yusuf Zok sa kanto malapit sa presinto ng Chaoyang, kung saan matagal nang naghihintay si Amber Vance, na nakaordinaryong damit. Habang minamaneho ni Yusuf Zok ang puting Range Rover, hindi niya namalayang kanya iyon, kaya tumabi siya para palampasin ito. Gayunpaman, nang ibinaba ni Yusuf Zok ang bintana at ngumiti sa kanya, natigilan siya. Paano kaya nauwi sa pagmamaneho ng Range Rover ang batang Maniakis na ito? Kaninong kotse ito? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amber Vance at diretsyong umupo sa passenger seat. Binili ko ito kahapon, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Saan papunta? Binili mo. Gulat na tumingin si Amber Vance kay Yusuf Zok, o binili ba ito ng boss mo para sa iyo bilang bagong benepisyo? Siyempre, ako mismo ang bumili, bumalik na ang amo ko sa Estados Unidos, sabi ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti. Kung gayon ikaw, kung ganoon ikaw, tuwang-tuwa si Amber Vance. Kung tama ang pagkakatanda niya, mahigit isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang dumating si Yusuf Zok sa kabisera, at hindi ba't isa lamang siyang gwardya o driver noon. Paano niya kayang bilhin ang isang Range Rover na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon sa loob lamang ng ilang araw? Kumita ako, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Sa kabisera, ang ginto ay nasa lahat ng dako. Kailangan mo lang yumoko para buhatin ito, para hindi mahirap yumaman. Kung ganoon ay huminto ka rito at kukuha ako ng ginto. Gusto ko ring yumaman, sarkastiko na sabi ni Amber Vance. Ubo ng ubo,
Hindi mo na pwedeng inumin yan ngayon. Pero salamat para sa araw na ito, ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Yusuf Zok. Huwag kang masyadong lumayo, kailangan ko nang bumalik bago ang panghapon kong shift. Gusto kong ipaalala sa iyo na si Bud Trujillo ay hindi isang taong dapat pakialaman, ikaw mismo ang nalagay sa malaking gulo. Pagdating natin sa restaurant, ikukwento ko sa iyo ang lahat tungkol sa background ni Bud Trujillo, aniya. Sige, salamat, pero, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Puno ng mga tanong si Yusuf Zok. Lohikal nang dapat siyang kamuhian ni Amber Vance, pero noong nakaraan ay nag-aalok ito ng tulong para makahanap ng trabaho, at sa pagkakataong ito ay nagboluntaryo na siyang magbigay ng impormasyon, masyado ba siyang mabait? Umikot ang mga mata ni Amber Vance, hindi ba pwedeng gusto ko na lang gawin ito? Oo naman, hindi ko sinasabing hindi mo kaya, salamat. Mabait ka, mabubuting tao ang nakatatanggap ng mabubuting gantimpala. Sabi ni Yusuf Zok sa kanya. Namula ang mukha ni Amber Vance. Sa katunayan, siya mismo ay naguguluhan. Bakit niya siya niyaya lumabas? Bakit niya gustong sabihin sa kanya kung sino si Bud Trujillo? Dahil ba hindi niya ito nagawang hawakan noong nakaraang beses? Dahil ba sa napapanaginipan niya ang kamakawin nitong kamay, ang mapanglo at nag-iisang figure nito? Inamin niya na isang gabi, habang pinapanood ang malungkot, mapanglo, at walang inaalala nitong figure, ang maliit na salbaheng ito mula sa ibang bayan ay nakaantig sa kanyang damdamin. Marahil ay dahil na rin ito sa iba't ibang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan tuwing gigising siya sa gabi. Maraming beses na niyang napanaginipan ang mga kamay nito. Tigilan mo na ang pag-asar sa akin, at may isa pa akong gustong itanong sa iyo, sabi ni Amber Vance habang namumula ang mukha at bumilis ang tibok ng puso niya para ibahin ang usapan. Paano mo ninakaw ang baril ko noong nakaraan? Sinusundan mo ba ako dati? Sekreto, hindi ko sinasabi sa iyo, sabi ni Yusuf Zok na mayabang ang tingin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 112, magaling siya. Paano mo nalaman na mahilig ako sa Zhejiang noodles? Hindi mapigil ang mapangiti ni Amber Vance at gulat na tumingin kay Yusuf Zok nang makarating sila sa lumang restoran ng Zhejiang noodles sa Beijing. Opisyal, ako nga pala ang naghahangad ng Zhejiang noodles, paano ko malalamang gusto mo rin ang mga iyon? Sabi ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti. Nakakabagot, inikat ni Amber Vance ang tingin kay Yusuf Zok at bamulong dito, huwag mo akong tawaging opisyal, hindi ako nakauniforme. Ah, nakuha ko, sabi ni Yusuf Zok, tumango at sumunod kay Amber Vance papasok sa tindahan ng pansit. Kung gayon, Amber, ilang taon ka na ngayong taon? Mausisang tanong ni Yusuf Zok habang umorder sila ng kanilang pansit at naghihintay na ihatid ito ng waiter. Anong Amber? Tawagin mo akong 8. Ilang taon ka na? Tawagin mo akong Sister Vance. Pagwawasto sa kanya ni Amber Vance. Sige, Sister Vance. Ano ang edad mo ngayong taon? Kailangan mo lang akong kalabanan, di ba? Kailangan mo lang, di ba? Hininaan ni Amber Vance ang boses niya, halatang naiinis. Sige, huwag ka nang magbiro, Amber, ilang taon ka na ba talaga? Seryoso ako, seryosong sabi ni Yusuf Zok. Mas matanda pa sa iyo, di ba? Single ni Amber Vance. Oo, mahusay ang pag-unlad mo. Sandaling dam ako ang tingin ni Yusuf Zok sa dibdib ni Amber Vance. Ito ba ang hinihingi mo? Hindi na hinintay ni Amber Vance na matapos siya sa sasabihin, at kumuha na lang ng chopsticks para ihampas kay Yusuf Zok nang mamula-mula ang mukha nito. Sige, titigil na ako, pagmamakaawa ni Yusuf Zok, alam niyang hindi na niya maaaring banggitin muli ang bagay na iyon. Kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng gana. Nag-init ang mukha ni Amber Vance, at pagkatapos ng ilang pagsinghot, hindi na siya nagsalita pa. Inihain na ang mga pansit na Zhejiang, at nagsimulang kumain si Amber Vance at ikinwento kay Yusuf Zok ang tungkol sa pinagmulan ni Bud Trujillo. Ang dahilan kung bakit niyaya niya itong makipag-date ay para ibahagi ang impormasyong ito dahil alam na alam niya kung anong klaseng tao si Bud Trujillo, na siya ay lubos na kasuklam-suklam. Kung kontrabida si Yusuf Zok, karapat-dapat lang naparusahan ng libu-libong beses si Bud Trujillo. Habang paputol-putol na nag-uusap ang dalawa habang kumakain ng halos 5 minuto,
tumunog ang telepono ni Amber Vance. Sinenyasan niya si Yusuf Zoc na tumahimik, malamang tawag iyon mula sa istasyon. Kumusta, Kapitan Liu? Nasa labas ako. Ano? Saan eksakto? Sige, pupunta ako dyan. Nakuha ko. Mabilis na ibinaba ni Amber Vance ang telepono at biglang tumayo. Yusuf, ihatid mo ako sa Daxing, may kaso. Ah, sige. Walang imak na tumayo si Yusuf Zoc, nag-iwan ng 200 yuan sa mesa, at mabilis na tumakbo palabas kasama si Amber Vance. Palagi ba kayong nagmamadaling pumunta sa isang kahon bago pa man kayo matapos kumain? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc habang sumasakay sila sa kotse. Oo, nagkaroon pa nga ako ng sakit sa tiyan, tumanggo si Amber Vance at sinabi. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, sa susunod na mga araw, hihingi ako sa isang kaibigan ng tradisyonal na lunas para sa mga sakit sa tiyan. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Salamat, sabi ni Amber Vance habang binubunot ang kanyang baril mula sa ilalim ng kanyang damit. Nako, anong ginagawa mo? Nang makita siyang bumubunot ng baril, nanginig ang anit ni Yusuf Zoc sa takot, palagi siyang mabilis na tumutok ng baril sa ulo ng isang tao. Nang makitang mukhang takot si Yusuf Zoc, hindi napigilan ni Amber Vance ang matawa at sinabing, Hoy, anong kinatatakutan mo? Hindi kita babarilan. Baka kailanganin ko ito agad, kaya tinitingnan ko ito ngayon kung sakaling mag-jam ito mamaya. Natatakot ako na makita kang bumubunot ng baril, sabi ni Yusuf Zoc nang may mapait na ngiti. Bigyan mo ako ng pahinga, hindi pa kita nakitang natakot. Isa pa, nang ahas ka pang nakawin ang baril ko, ang lakas ng loob mo ay mas malaki pa sa langit. Pero paano mo iyon naayos? Sabihin mo sa akin. Bawal ang mga tagalabas sa residential area ko, maaari mo akong sundan hanggang sa pasukan, pero hindi mo maaaring malaman ang eksaktong address ko. Mayroon akong kakaibang ilong, sinundan ko lang ang amoy mo papunta mismo sa kinaroroonan mo, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Ah, parang ilong ng aso, ha? Hajijek, hey, huwag kang tumawa, malay mo, balang araw, darating din ako ulit. Tara na, sinaman siya ng tingin ni Amber Vance. Huwag kang manggawhas. Paulit-ulit na tumanggo si Yusuf Zoc. Oo nga pala, ano ba ang kinatatakutan mo? Kumunat ang noo ni Amber Vance. Anong klaseng kaso ang kinakaharap mo at kailangan mong gumamit ng baril? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Itinaas ni Amber Vance ang kanyang baba, sekreto talaga. Sige, hindi na ako magtatanong. Pero mag-ingat ka, babae ka, dapat nasa logistics ka. Bakit ka nangunguna sa pagsalakay? Para akong pinagbabaril ng mga bala dyan sa labas, natatakot ako kapag naiisip ko pa lang yan. Gusto kong alisin ang karahasan at itaguyod ang hustisya, pangarap ko na ito simula pa noong bata pa ako. Pangarap ng isang bida, di ba? Mabuti pang gumising ka na agad, hindi pwedeng mabuhay pa sa panaginip, paalala sa kanya ni Yusuf Zoc. Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo at magmaneho, matalim na sabi ni Amber Vance sa kanya. Masunuring nagmaneho si Yusuf Zoc at nagsimulang bumilis. Pagkalipas ng halos 1 oras at kaunti, narating nila ang Daxing District. Matapos tawagin ni Amber Vance ang partikular na lokasyon, nagpatuloy sila ng mga 10 minuto bago sila nakarating sa isang lumang abandonadong gusali sa Daxing. Ang inabandonang gusali ay tila mula pa noong dekada 2070 o 2080 at hindi kailanman natapos, kaya naman ito ay inabandona. At mula sa malayo, natanong ni Yusuf Zoc ang maraming sasakyan ng pulis, maging ang mga armadong pulis, na nakapalibot sa isang gusali. Siguradong nasa loob ng abandonadong gusaling iyon ang mga kriminal. Tumigil ka rito. Huwag kang magpakita, bilasan mo, huwag kang magpapakita sa mga tao sa istasyon, senyales ni Amber Vance kay Yusuf Zoc na mag-park at kinuha ang kanyang badge, at sinabit ito sa harap ng kanyang dibdib. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pauwi, huwag mong sagutin ang mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero, at tawagan mo ako kung may mangyari, paalala ni Amber Vance kay Yusuf Zoc bago nagmamadaling lumabas ng kotse. Ibinaba ni Yusuf Zoc ang bintana. Amber. Panipi-panipi. Ano? Lumingon si Amber Vance at tumingin sa likod. Binuka ni Yusuf Zoc ang kanyang bibig, mag-ingat ka rin. Alam ko, aalis na ako,
Ngiti ni Amber Vance kay Yusuf Zoc at tumakbo pasulong. Pinaatras ni Yusuf Zoc ang sasakyan, dahan-daang umalis. Pero, pagkaalis niya sa eskinita papunta sa pangunahing kalsada ng wala pang 2 minuto, bigla niyang hininto muli ang sasakyan. Tahimik siyang kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito, humithit ng ilang beses, pagkatapos ay mabilis na tumalikod, bumalik sa abandonadong gusali at ipinarada ang sasakyan mga 500 metro ang layo mula sa kompleks sa tabi ng kalsada. Lumabas din siya ng kotse. Pakiramdam niya ay malaki ang sakop ng operasyon ngayon, tila may mga nahuhuli ng napakababanges na kriminal, at bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa, lalo na't isinasaalang-alang ang mga tagubaylang ibinigay sa kanya ni Amber Vance pagkababa niya ng kotse. Hindi siya karaniwan ngayon, ibang-iba sa Amber Vance na karaniwan niyang nakikita. Pagkalabas niya ng kotse, isang masayang ngiti rin ang iginawad nito sa kanya, na lalong nagparamdam sa kanya ng kawalan ng kapanatagan. Naglakad siya papunta sa panlabas na bahagi ng kordon ng pulisya, ilang daang metro ang layo, at sumiksik sa unahan ng karamihan para mas makita ang abandonadong gusali sa unahan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang sulyap, halos matarante siya, dahil nakita niya si Amber Vance na naglalakad patungo sa abandonadong gusali na nakataas ang mga kamay, may pasan na isang medical box sa kanyang likod. Sus Mariosep, namuo ang pawis sa buong katawan ni Yusuf Zoc, nakakaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa sa kanyang puso, at ngayon ay nagkatotoo na nga ito. Habang pinapanood ang kanyang pag-atres at naaalala ang kanyang mga salita tungkol sa pag-aalis ng karahasan at pagtataguyod ng hustisya, biglang naisip ni Yusuf Zoc na si Amber Vance ay tunay na kahanga-hanga. Hinihingi niya ang lubos na paggalang nito sa sandaling ito. Matapos muling tingnan ang papa-atres niyang figure, nagsimulang umatras si Yusuf Zoc, iniwan ang karamihan, at tumalikod upang umalis. At nang lumiko siya sa isang sulok kung saan walang nakakapansin, ang kanyang katawan ay naglaho na lang sa kawalan. Whoosh! Isang bugzo ng hangin ang dumaan habang mabilis siyang tumatakbo, na parang palaso, hinahabol ang figure nito patungo sa abandonadong gusali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 113, Salungan ng Tigre. Mayroong isang grupo ng mga individual sa inabandonang gusali, at ang eksaktong bilang ay hindi malinaw sa pulisya. Gayunpaman, may mga bihag sa kanila, dahil may narinig na iyak ng mga bata mula sa loob, na nagpapahiwatig ng presensya ng mga bata. Pagdating ni Amber Vance sa pinangyarihan, nakikipagnegosasyon na ang mga pulis sa mga kriminal at nag-iisip ng plano para sa pagsadyep. Gayunpaman, ng panahong iyon, humiling din ang mga kriminal, na humiling sa pulisya na magpadala ng mga supply medikal tulad ng mga benda, na nagmumungkahi na may isang taong nasugatan sa kanila. Habang nagnenegosasyon, iginiit ng mga kriminal na ang babaeng kara-rating lang ang dapat maghatid ng mga supply medikal. Kaya, si Amber Vance ang itinalaga sa gawain sa gitna ng panganib at walang pag-aalinlangan, siya ay sisikaping pumasok ng malalim sa lunggan ng kalaban. Pumasok siya sa gusali at mabilis na nawala sa paningin ng mga pulis. Hindi nagdala ng baril si Amber Vance dahil siguradong kakasuhan siya ng mga kriminal, wala rin siyang dalang kahit anong kagamitan sa radyo. Ang misyong ibinigay sa kanya ng kanyang mga nakatataas ay alamin ang bilang ng mga kriminal at bihag sa loob, habang binibigyang pansin din ang kanyang sariling kaligtasan. Dahil sa hindi natapos na konstruksyon nito, ang inabandonang gusali ay naging masalimuot, na may magkakaugnay na mga sahig at mga hagdan ng kalahating gawa. Pag-akyat pa lang ni Amber Vance sa hagdanan ng ikalawang palapag, may biglang sumulpat mula sa isang sulok, at itinutok ang baril sa noo niya. Whoosh! Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Amber Vance, at isang lamig ang damaloy sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng may baril na nakatutok sa kanyang noo, isang pakiramdam ng takot, ng kamatayan na nagbabantang anumang oras. Nakataas ang kanyang mga kamay, hindi siya gumalaw, at sa gilid ng kanyang mata, pinagmasdan niya ang kriminal, mga nasa 30 anyos, kalbo, hindi katangkaran, may hawak na binagong baril. Gayunpaman, nakasuot siya ng mga detonator. Nakaramdam si Amber Vance ng pangangilig sa kanyang anit. Ano ang ginagawa ng mga taong ito, na armado ng mga baril at detonator, at ng hostage pa? Sa totoo lang, hindi pa niya lubos maisip kung ano talaga ang nangyayari. Umakyat ka.
Ang punto ay hindi lokal sa kabisera, ito ay mabigat mula sa ibang probinsya. Kuya, huwag kang mabalisa, huwag kang bumaril, natatakot ako, sinubukan ni Amber Vance na magsalita sa paraang magpapakalma sa lalaki, dahil bigla siyang nakaramdam ng matinding takot na mamatay, takot sa kamatayan. Marahil ay maraming panghihinayang sa buhay, kaya kahit isa siyang bida, ayaw niyang mamatay sa kasagsagan ng kanyang kabataan. Igalaw mo, hinimok siya ng lalaki na magpatuloy pataas. Di nagtagal, unang umakyat si Amber Vance sa ikalawang palapag, at pagkatapos ay may isa pang taong lumitaw, isang binata na nasa edad 20, nakasuot ng puting kamiseta na may mga tato sa kanyang braso. Mukha siyang masigla at sa unang tingin ay hindi naman siya mukhang isang mabangis na kriminal. Matapos sukatin si Amber Vance, hinalughog ng binata ang katawan niya, mula sa mga binti hanggang sa dibdib, at 2 beses pang ang kinapa ang mga suso niya ng may masamang balak. Pagkatapos, sa ilalim ng galit na tingin ni Amber Vance, binuksan niya ang first aid kit at tiningnan ito. Ayos lang ang lahat, bulalas ng binata na nakaputing kamiseta, na may malakas na accent na Beijing. Halika rito at bendahan si matandang Luan, tawag ng isang malalim na boses mula sa loob ng silid. Dala ang first aid kit, naglakad si Amber Vance patungo sa silid. Pagpasok niya, mabilis niyang sinuyod ang paligid, may isang taong nagtatago sa tabi ng bintana, mga 40 taong gulang, kung saan nanggaling ang kaninang boses. Karaniwan ang kanyang Mandarin, at siya rin ay may suot na mga pampasabog na detonator, habang hawak ang isang 5 bala ng baril. Sa ilalim ng bintana, may isa pang tao na puno ng dugo ang hita, at ang kanyang kutis ay namumutla. Bukod sa dalawang ito, may 4 pang individual, isang babaeng mukhang ordinaryong tao na may karga na 3 o 4 na taong gulang na batang babae, at isang batang magkasintahan, marahil ay magkasintahan, na nakaupo sa dingding at magkahawak kamay, mukhang gulat at takot na takot. Iyan ang kabuuang bilang ng mga tao sa silid. Nag-aalangang napagpasyahan ni Amber Vance na tila mayroong 4 na kriminal at 4 na bihag, kabilang ang isang bata. Sa mga kriminal, maliban sa binata na nakasuot ng puting kamiseta at sa sugatang lalaking walang suot na detonator, ang 2 pa ay armado ng mga detonator, handang sumabog anumang oras. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malaking kahirapan para sa mga pagsisikap ng pulisya sa pagsadyep, dahil ang isang pabaya na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng lahat ng 4 na bihag sa isang pagsabog. Pinilit ni Amber Vance ang sarili na kumalma at lumuhad sa harap ng sugatang lalaki, habang kumukuha ng gunting mula sa first aid kit. Mas mabuting huwag kang magloko, sabi ng sugatang lalaki na may matalim na mga mata habang binubunot ang baril at itinutok ito sa dibdib ni Amber Vance. Anong klaseng mga panlilin lang ang magagawa ng isang babaeng katulad ko sa harap mo? Dahil pinili mong hayaan akong bendahan ka, kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan kong hiwain ang binti mo sa pantalon, tama ba ng baril iyan? Oo, kapag nabende mo na ako, palalayain na kita. Mukhang nasa 30 anyos na ang lalaki at napakahina. Siya ay binaril. Paano ka nabaril? Siguro hindi naman pulis natin yan, di ba? Sabay na nagsimulang kumilos at makipag-usap si Amber Vance sa lalaki. Gusto niyang malaman kung ano ang binabalak ng gang na ito, kung bakit sila mahusay sa mga kagamitan, at kung paano sila nabaril. Hey, humagalpak ang lalaki at sinabing, walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Nagbebenta kami ng droga sa malapit na lugar, at gusto kaming lokohin ng mga lalaking iyon, kaya... Oo, ganoon nga ang nangyari. Kasangkot ka sa kalakalan ng droga. Marahang antong hininga si Amber Vance. Mga tunay na lalaking may parehong kamay at paa, bakit pa nasangkot sa ganitong ilegal na negosyo? At hindi mo ba narinig, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, gumamit ng droga ang mga dayuhan laban sa ating mga mamamayang Chino, tinawag pa nga nila tayong Sikman of East Asia. Sa paggawa nito, naghuhukay ka ng hukay para sa sarili nating mga kapwa Chino. Nang marinig ang mga salita ni Amber Vance, nawalan ng masabi ang iba't ibang salarin. Ang babaeng ito ay medyo matapang, mapangahas na magsalita ng kahit ano. Hiniwa ng gunting ang pantalon ng nasugatang lalaki, na nagbunyag ng madugong butas sa harap ni Amber Vance, na patuloy pa ring umaagos ang dugo. Natatakot akong hindi ko kaya ito, nasa loob ang bala.
Hindi ako maglakas loob, ni hindi ko kayang tanggalin. Kung mapinsala ko ang isang ugat, maaari mong mawala ang kakayahang magamit ang binti na ito. Makinig kayo sa akin, ang kusang loob na pagsuko ay para sa inyong kapakinabangan. Gagawin ko. Nang sandaling iyon, umupo ang lalaking nakaputing kamisete sa tabi ni Amber Vance at sinabi sa sugatang lalaki, "Kapit lang, matandang lo. Mag-squat ka dyan." Itinuro ng lalaking nakaputing kamiseta ang mga bihag, sinenyasan si Amber Vance na mag-squat din doon. Sa tingin ko papasa ako. Ano kaya kung bumaba muna ako? Mungkahi ni Amber Vance. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tumaas ang kilay ng lalaking nakaputing polo. Pumunta ka roon. Tigre, itali mo ang mga kamay ng babaeng ito. Maghihintay tayo hanggang sa dumilim, sabi ng binata na nakaputing kamiseta, na tila siyang pinuno ng grupo. Si Tiger, ang unang tulisang nakasalubong ni Amber Vance, ay nagdala ng lubid at walang sabi-sabing itinali ang mga kamay ni Amber Vance sa kanyang likuran. Hindi tumutol si Amber Vance, alam niyang wala nang saysay pang magsalita sa puntong ito. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang impormasyon mula rito. "Mga Ginoo, hindi po ito gagana," biglang sabi ni Amber Vance matapos siyang itali. Hindi alam ng mga pulis ang sitwasyon dito, kaya hindi magtatagal at sapilitang aatake na sila. "Anong ibig mong sabihin?" Lumingon ang lalaking nakasuot ng puting polo at nagtanong. "Ang ibig kong sabihin ay, kailangan mong ipakita sa mga pulis na mayroon kang mga pampasabog. Sa ganoong paraan, hindi sila mangangahas na umatake ng padalos-dalos. At saka, pwede mo akong panatilihin, pero hayaan mo na lang ang bata." "Hey, pag-iisipan ko," nakangiting sabi ng lalaking nakaputing polo. "Tigre, dalhin mo siya sa bintana para magpakita." "Sige." Hinailan ni Tiger si Amber Vance papunta sa bintana at itinaas ang sira-sirang kurtina. At sa sandaling itinaas ang kurtina, mabilis na kumurap si Amber Vance ng 4 na beses patungo sa labas, hudyat ng bilang ng mga kriminal gamit ang isang nakatagong mensahe. Tumayo si Tiger sa tabi ni Amber Vance at malakas na nagpahayag, "Makinig kayo, mga pulis, may dala akong pampasabog. Isang maliit na palo lang mula sa akin, at ang babaeng ito, kasama ang lahat ng mga bihag, ay sisabog na patungo sa kaharian. Timbangin mo ang iyong mga pagpipilian. Tigre, humingi ka. Gusto namin ng pera, 4 na milyong dolyar. Cash, walang magkasunod na numero, bigyan mo sila ng 2 oras para ayusin yan," sabi ng lalaking nakaputing polo shirt na may nakakalokong ngiti. At nang marinig ang mga salita ng lalaking nakaputing polo, agad na napagtanto ni Amber Vance nang may takot na nahuhuli na pala siya sa oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 114, Tusong Bandit. Nakayuko si Amber Vance sa sulok ng pader, mabilis ding nag-isip ng estratehiya. Sa totoo lang, ito ang unang beses na naranasan niya ang isang sitwasyon ng hostage kasama ang mga kriminal. Kahit natatakot siya, ang mas iniisip niya ay kung paano niya ililigtas ang mga bihag. Ang mga kriminal ay tuso at matatalino. Hindi sila humingi ng malaking pera, 4 na milyon lang, pero hindi pera ang kanilang layunin. Naghihintay sila ng oras, hinihintay ang paglubog ng araw para makatakas. Balisa si Amber, ngunit wala siyang makitang maayos na solusyon sa mahirap na sitwasyong kinakaharap niya. Lumipas ang oras, minuto-minuto. Sa panahong ito, nakipag-ugnayan ang mga kriminal sa mga kinauukulang pulis sa pamamagitan ng telepono, at kinukuha na ng mga pulis ang pera. Hindi pinakawalan ng lalaking nakaputing kamiseta ang bata dahil ang bata ang pinakamahusay na bihag. Samantala, si Yusuf Zoc, na palihim na pumasok kanina, ay nakaupo sa isang sulok sa ilalim ng hagdan sa ikalawang palapag. Matapos ang 3 minutong pagiging invisible niya, hindi na niya ipinagpatuloy ang paggamit ng kanyang kakayahan, at naghihintay na rin ng tamang sandali. Sinuri na niya ang ikalawang palapag at nakumpirmang may 4 na kriminal, ngunit napakahirap na supulan o patayin ang 4 na kriminal bago sila sumabog ng pampasabog, hindi niya ito magawa, kaya't maghintay na lamang siya ng pagkakataon. Pagkalipas ng 2 oras, alas 4:30 ng hapon, ipinaalam ng pulisya sa mga kriminal na handa na ang 4 na milyong pera, ngunit kailangan nilang palayain ang mga bihag bago may sigawa ang palitan. Matapos matanggap ang anunsyo ng pulisya,
Ang lalaking nakaputing kamiseta ay sumandal mag-isa sa bintana at nag-isip ng ilang minuto. Pagkatapos, lumapit siya kay Amber na may hawak na baril at ngumiti, "Binibini, ano ang iyong kagalang-galang na apelyido?" "Vance ang apelyido ko," malamig na sagot ni Amber. "Ah, so isa ka rin palang Vance. Aba, Opisyal Vance, sa tingin ko ay pumunta ka rito para sa isang misyon. Ano kaya kung ganito, kunin mo ang pera para sa atin, ano ang masasabi mo?" "Siyempre, pwede mong piliing huwag gawin iyon. Pero kung hindi, papatayin ko ang isang bihag, simula sa batang iyon. Nakita mo na siguro na lahat kaming apat ay walang awang mga kriminal. Sa totoo lang, lahat tayo ay may dugo sa ating mga kamay at maraming beses na tayong nagtutulak ng droga, kaya kung mahuli tayo, mahaharap tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. At dahil dyan, kaya natin ang kahit ano. Hindi pa ako nabuhay ng sapat, at lahat ng nabubuhay na tao ay hindi pa rin nabuhay ng sapat, kaya hinihiling ko sa iyo na kunin mo ang pera at dalhin mo rito. Isa rin itong pagsubok sa buhay at kamatayan para sa iyo bilang isang pampublikong tagapag-alaga. Dapat alam na ng pulisya mo na nag-aantala ako, at dapat ay nahulaan mo na iyon ngayon. Kaya, sa tingin ko sa loob ng 2 oras na ito, makikipag-ugnayan na sana sila sa aking pamilya o mga kaibigan para pumunta sa pinangyarihan para hikayatin ako o kung ano paman, mas epektibo ang mga psikolohikal na taktika kaysa sa isang harapang pag-atake, hindi pa kasama rito ang mga nasawi at malaking panganib sa isang pag-atake. Kaya, pag-uwi mo, tulungan mo akong kumuha ng kotse, mas mabuti kung off-road vehicle na puno ng gasolina at walang anumang depekto. Ayokong masira ito sa kalagitnaan ng proseso. Pakiusap, huwag mong saktan ang bata o ang sino mang iba pang bihag, pagmamakaawa ni Amber. Depende yan sa pagpili mo. Simula ngayon, mayroon kang 3 minutong deadline para kunin ang pera at maghatid ng balita. Sumulyap ang lalaking nakaputing polo sa kanyang relo at sinabing. Agad na tumayo si Amber, at si Luciano, na may malapad na ngiti, ay itinulak din si Amber pababa. Matapos niyang makitang pababa si Amber, ang lalaking nakaputing kamiseta ay umupo sa tabi ni matandang Vance na may hawak na baril at bumantong hininga. "Matandang Vance, baka hindi na tayo makalabas ng buhay sa pagkakataong ito." "Alam ko," tumanggo si matandang Vance at sinabi. "Pero gusto ko pa ring subukan." Huminga ng malalim ang lalaking nakaputing kamiseta at sinabing, "May kaaway pa akong kailangang patayin, hindi ko kayang mamatay. May paraan ba para makatakas tayo?" Tanong ni matandang Vance, habang naninigarilyo at relax na nakasandal sa dingding. "Hindi basta-basta makikipagkompromiso ang mga pulis, at ang mga barahan natin ay ilan lamang sa mga bihag," bulong ni Yusuf Zop. "Sa tingin ko pagkagabi, basta't kasama natin ang mga bihag sa kotse, mas tumataas ang tsansa na matagumpay tayong makatakas." Tiningnan ko ang mapa sa telepono ko, at napakalapit na namin sa Neontan Park. Sa kabila lang ng parke ay ang 6th Ring Road, kaya kung makakarating tayo sa Forest Park o sa 6th Ring, magiging maayos ang lahat para sa atin. Susundan namin ang gusto mo. Tumanggo si matandang Lo bilang pagsang-ayon. Baka kailanganin nating pumatay ng bihag para mabigla ang mga pulis. Pag nakapatay ako, sana hindi kayo magsawa ni matandang Tan, bulong ng lalaking nakaputing kamiseta. Bumantong hininga si matandang Lo. Nandito na tayo sa puntong ito, ano pa ang dapat maging mahinahon? Sige, hintayin natin ang pagbabalik ng babaeng iyon, tumanggo ang lalaking nakaputing damit. Maya-maya pa, bumalik si Amber Vance. Hindi malinaw kung ano ang sinabi niya sa pansamantalang command center, ngunit sa loob ng 3 minuto, nakabalik siya ng walang pag-aalinlangan, dala ang isang malaking travel bag. Pagkabalik nila sa taas, sistematikong sinuri ni Tiger ang travel bag para sa anumang problema, at si Amber Vance ay muling hinalughog ng lalaking nakaputing polo na sa pagkakataong ito ay napakamasinsinan, sinuri pa nga ang mga talampakan ng sapatos ni Amber. Natatakot siya na baka may dala itong listening device. Kumusta ang mga paghahanda para sa kotse? Nang matapos ang paghahanap, personal na inilagay ng lalaking nakaputing kamiseta ang mga sapatos sa paanan ni Amber Vance, itinuro sa kanya na isuot ang mga ito. Handa pa nga siyang tumulong kay Amber sa sapatos nito. Walang emosyong sinabi ni Amber Vance, kailangan itong hilingin, hindi ito nasa iisang tao para magdesisyon. Pwede kaming maghintay,
nakangiting sabi ng lalaking nakaputing polo, pero may 2 oras na deadline. Kung hindi dumating ang kotse, sisimulan ko sa pagpatay ng isa mula sa matamis na mag-asawang yan. Ang magkasintahang nagkukumpulan sa sulok ay agad na namutla ng husto. Huminga ng malalim si Amber Vance. Hanggat hindi mo sasaktan ang mga bihag, maaaring pag-usapan ang lahat, galit niyang sabi. Itali mo siya. Tumanggo ang lalaking nakaputing kamiseta kay Tiger para itali muli si Amber Vance. Samantala, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa mga pulis at humiling ng isa pang maliit na bagay, isang saklay. Dahan-daang lumipas ang oras habang nakikipagnegosasyon sa mga pulis ang lalaking nakaputing kamiseta. Pagkatapos ng 2 pang oras, hamupa na ang mga pulis, nailagay na ang mga sasakyan sa pwesto, at dumilim na ang langit. Ngunit hindi nagmamadali ang lalaking nakaputing polo. Habang nakikipagtalo siya sa mga negosyador na pulis, sinenyasan niya na itali ang lahat ng mga bihag gamit ang lubad. Pagkatapos ay inutusan niya sina Matandang Tan at Matandang Lo na makihalubilo sa gitna ng mga bihag, bago tinanggal ang 2 malalaking kurtina at tinakpan ang lahat ng tao ang mga bihag pati na rin sina Matandang Tan at Matandang Lo sa ilalim nila. Nangunguna ang Tiger sa unahan, ako naman sa likuran. Tigre, dapat handa kang pasabugan ang pampasabog anumang oras. Matandang Tan, kung makita mong napatay ako o si Tiger ng sniper, pasabugan mo na lang ang pampasabog. Maghintay pa tayo ng 10 minuto bago bumaba, bilin niya. Mga kapatid, ang lahat ay nakasalalay sa sandaling ito, pahayag ng lalaking nakaputing kamiseta. Pagkatapos, kumuha siya ng litrato sa ilalim ng mga kurtina ng mga bihag at ipinadala ito sa pulisya para ipaalala sa kanila na huwag barilin o pasabugan ng mga taong nasa loob ang mga pampasabog. Nang matapos ang 10 minuto, nanguna si Tiger, ang isang kamay ay may hawak na baril at ang isa naman ay nakahawak sa detonator, at nagsimulang bumaba ng hagdan, habang ang malatoldang kurtina ay dahan-daang bumababa. Hindi pumasok sa loob ang lalaking nakaputing kamiseta bagkus ay naglakad palabas ng nakangiti, tila walang takot na makilala siya ng mga pulis, habang nagyayabang. Nang marating ng malatoldang kurtina ang hagdanan, si Yusuf Zoc, na nakayuko sa tuktok ng hagdan buong hapon, ay tuluyang naging, hindi nakikita, at naglakad-lakad sa paligid ng tolda. Sinamantala ang isang puwang habang pataas at pababa ng hagdan ang mga tao. Mabilis siyang pumasok sa loob kasabay ng isang malakas na suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 115, Papatayin Kita. Noong una, madilim na, at sa ilalim ng mga kurtina ng bintana, madilim na, kaya ang iilang nasa ilalim ng kurtina ay nangangapa pababa ng hagdan. Habang pababa na ang nasa unahan at hindi pa bumababa ang nasa likuran ay sumikip si Yusuf Zoc sa siwang at matagumpay na nakapasok sa loob ng kurtina. Walang liwanag sa loob ng kurtina, si Amber Vance, ang mga batang magkasintahan, at ang inang iyon ay nasa labas, hawak ni Matandang Tan ang isang bata sa kanyang kanang kamay at inalalayan ang nasugatang Matandang Lo gamit ang kanyang kaliwa. Sa sandaling ito, hindi nakahawak ang kamay niya sa detonator, at nang pumasok si Yusuf Zoc, mabilis siyang lumingon sa paligid, itinaas ang kanyang paa, at sinipa patungo sa likod ng tuhod ng binata sa harap. Sa isang hinga, nang inig ang tuhod ng binata sa lakas, at nabaluktot ang kanyang mga binti, dahilan para matambo siya. Habang natutambo siya, ang iba pa, kasama na si Amber Vance, ay bumagsak din sa isang domino effect, na agad na nagdulot ng kaguluhan sa espasyo sa ilalim ng kurtina. Sinamantala ni Yusuf Zoc ang kalituhan, ang hindi matatag na balanse ng iba, at ang kadiliman, mabilis na lumapit kay Matandang Tan, at sa kabigla niyang hinawakan ang kaliwang kamay ni Matandang Tan. Ang kaliwang kamay niya ay nakaalalay kay Matandang Lo, ngunit natamba rin si Matandang Lo, kaya sa sandaling ito ay malaya na ang kanyang kamay. Hinihintay ni Yusuf Zoc ang sandaling ito ng kalayaan, kaya sa sandaling mahawakan ng isang kamay ang kaliwang kamay ni Matandang Tan, ang kabilang braso ay mahigpit na kumapit sa kanyang leeg, pinipigilan siyang gumawa ng anumang tunog. May narinig na kalabog, at tunog ng nabali ang kasukasuan mula sa balikat ni Matandang Tan, nabali na ni Yusuf Zoc ang kasukasuan ng kaliwang braso ni Matandang Tan, dahilan para ito ay mawalan ng lakas at hindi makagalaw. Kasabay nito, sinasakal ng isa pa niyang kamay ang leeg niya,
kaya hindi makagawa ng kahit anong ingay si Old Tan. Habang hindi makagalaw ang kaliwang kamay ni Matandang Tan, at habang siya ay nalulunod sa takot at pagkamangha, binitawan ni Yusuf Zok ang kanyang pagkakahawak sa kaliwang kamay ni Matandang Tan at mabilis itong inilapit sa baba ni Matandang Tan. Ang isang kamay ay nakahawak sa baba ni Matandang Tan, habang ang isa naman ay nakadiin sa ibabaw ng kanyang ulo, at nang gumamit siya ng puwersa sa magkabilang direksyon, isang pangalawang tunog ng pagkalabog ang umalangaw-ngaw. Napilipit at nabali ang leeg ni Matandang Tan. Napakabilis ng pangyayari, masasabing habang ang lahat ay natatarante pa rin, si Old Tan ay tahimik nang namatay. At sa pagkamatay ni Matandang Tan, natural na bumagsak ang kanyang katawan, na lalong nagpulala sa kaguluhan sa ilalim ng kurtina. Sinamantala ni Yusuf Zok ang pagkakataon para umiwas at yumuko, ginamit ang parehong paraan para sakalin ang leeg ni Matandang Lo. Gayunpaman, nang mahigpit na niyakap si Matandang Lo, agad niyang isinuot ang kurtina sa ibabaw ng kanyang ulo gamit ang kanyang tungkod. Isinumpa ni Yusuf Zok ang kanyang malas, nagawang magbigay ng babala si Matandang Lo kahit sa kanyang mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi siya nagpakita ng awa at, gamit ang parehong pamamaraan, ang isang kamay sa itaas, ang isa sa ibaba, ay napilipit ng matalim, at ang leeg ni Matandang Lo ay nabaluktot din ng wala sa hugis. Ang pamamaraang ito ng pagpatay ay nangangailangan ng puwersang pampasabog, at syempre, ang mamamatay tao ay kailangang magkaroon ng napakalaking lakas upang baliin ang leeg ng isang buhay na tao. Kung wala ang agarang pag-agos ng kapangyarihang iyon, hindi mo basta-basta mababali ang leeg ng isang tao. Si Yusuf Zok ngayon ay may lakas na mas malakas pa sa lakas ng isang tigre, na nagbigay daan sa kanya upang may sigawa ang isang tuloy-tuloy na dobleng pagpatay. Anong nangyayari? Malalim na wika ng lalaking nakaputing kamiseta habang ang taong nagngangalang Tiger ay huminto rin, parehong nakatitig sa gusot ng mga kurtina. Pero, walang sumagot sa kanya. May mali. Agad na nakaramdam ng hindi maganda ang lalaking nakaputing kamiseta at itinaas ang kanyang baril para itutok ang kurtina. Itinutok din ni Tiger ang baril niya sa loob. Gumapang palabas si Yusuf Zok, sa harap ng lalaking nakasuot ng puting kamiseta at ni Tiger, nakadikit sa lupa habang lumalabas ito. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay hindi nakikita, at sa makatuwid ay hindi alam ng lalaking nakaputing kamiseta o ni Tiger na siya ay lumabas at papalapit kay Tiger. Tila sandaling nagyelo ang paligid, tanging ang pagpipilipit at pag-iyak lamang ang naririnig sa loob ng kurtina. Ang dalawang babaeng nasa loob ay natakot at napaiyak, at maging ang binata ay pinunasan ang kanyang mga mata. Tahimik na nakatayo si Yusuf Zok sa tabi ni Tiger, nakatingin sa hinlalaki nito, napakalapit nito sa detonator, isang malakas na pagtulak lang ay sesabog na ang mga granada sa kanyang katawan, kaya kinailangang maging mabilis, mabangis, at tapusin ni Yusuf Zok ang aksyon sa isang hininga lamang. Huminga siya ng malalim ng 2 beses, alam niyang hindi na siya maaaring magtagal pa, kaya't kasabay ng matinding pagniwi, mabilis siyang kumilos. Kasabay ng tunog ng swoosh, hinawakan niya ang hinlalaki ni Huzi. Nagtagumpay siya, at nang mahawakan niya ang hinlalaki ni Huzi, napasigaw si Huzi, "Bro, may tao ba?" Kasabay ng isang kalabog, halos hindi niya masabi na may tao roon nang biglang pumihit ang kanyang leeg, umikot ang kanyang ulo, at pagkatapos, ang baril sa kanang kamay ni Huzi ay naglaho sa ere. Bang! Bang 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 bang! Nagsimulang bumaril ang lalaking nakaputing kamiseta, at mabilis na pinaputukan si Huzi. Matapos magpaputok ng 6 o 7 sunod-sunod na putok, biglang tumigil ang lalaking nakasuot ng puting kamiseta, naramdaman ang malamig na barrels ng baril sa likod ng kanyang ulo. Sa susunod na buhay, maging mabuting tao ka, bulong ni Yusuf Zok sa tainga niya, at kasabay ng isang putok, natamba ang lalaking nakaputing kamiseta, nakabukas ang bungo niya, masyadong malakas ang binagong baril. Muling tumahimik ang hagdanan, hindi umiyak o gumalaw ang babaeng nasa ilalim ng kurtina, dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa labas. Pinagpapawisan sa pagkabalisa si Ember Vance, naguguluhan din siya, ano nga ba ang nangyari, bakit may mga putok ng baril sa labas, baka naman sumugod papasok ang mga kasamahan niya. Habang hindi siya umiimik, may kamay na lumapat sa kanya, at kasabay nito, isang boses ang narinig niya. Huwag kang magsalita kahit isang salita.
Natigilan si Amber Vance, dahil nakilala niya ang boses ni Yusuf Zoc. Mabilis na kinalag ni Yusuf ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay hinayla siya palabas mula sa ilalim ng mga kurtina gamit ang kanyang braso. Malayo pa sa katahimikan si Amber ng mga sandaling iyon, dumating na nga si Yusuf, kaya ang mga putok ng baril sa labas ay palitan ng putok sa pagitan niya at ng mga kriminal. At ngayon, ibig bang sabihin nito ay napigilan na niya ang mga kriminal? Gayunpaman, nang mahayla siya palabas, mabilis na tinakpan ni Yusuf ang mga mata niya gamit ang kanyang kamay. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Amber. Niyakap siya mula sa likuran, at bamulong ng mainit na hininga sa tainga niya, para iligtas ka, pumatay ako ng mga tao. Aalis na ako, para sa iyo itong baril. Sabihin mo sa pulis na ikaw ang pumatay sa kanila, huwag na huwag mong sasabihin ako iyon. May 3 tao na bali ang leeg, yung lalaking nakaputing polo ay pinutok ang ulo mula sa likod. Ikaw ang bahala sa mga pulis mo. Gusto kong bigyang diin ulit, huwag mong sabihin ako iyon, kung gagawin mo iyon, hindi ako mabubuhay, at hindi na tayo magiging magkaibigan sa hinaharap. Hindi ko nahawakan noong nakaraan, ibinabalik ko lang ngayon. Habang natatarantang nakatayo si Amber, mabilis na gumalaw ang magaspang na palad ni Yusuf at pagkatapos ay mabilis na umatras. Kasabay nito, tinanggal din ang kamay na nakatikip sa kanyang mga mata. Yusuf, ako, papatayin kita, biglang nawalan ng kuryente ang katawan ni Amber, puno ng galit at pagkaapurahan. Naglakas loob si Yusuf na saktan siyang muli, kahit nasa ganitong sitwasyon. Pagkabawi ni Yusuf ng kanyang kamay, lumingon ang babae, nagngalit ang mga ngipin, puno ng kahihiyan, pagmamadali, at galit. Pero, nang lumingon siya, wala si Yusuf na nakita. Ang buong abandonadong gusali ay tila walang laman. Amber, anong nangyayari? Noon niya lang narinig ang sigaw ng kanyang kasamahan mula sa labas ng gusali, kaagad pagkatapos, 12 ng miyembro ng SWAT team ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Nakatayo roon si Amber na tulala, paanong mawawala si Yusuf nang walang bakas sa isang kisap mata? Imposibleng-imposible iyon, tiyak na hindi kayang takbuhin ni Yusuf ang 12 ng metro sa loob ng kalahating segundo, hindi ba? Bukod pa rito, napapaligiran ng mga pulis ang lugar, paano nakapasok si Yusuf, at saan siya nagtatago ngayon? Gulong-gulo ang isip ni Amber, kaya naman nang dumating ang kanyang kapitan at pangalawang kapitan sa harap niya, nakatayo pa rin siya roon, hindi alam ang gagawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 116, isa pang patay na beteng. Umalis si Yusuf Zoc sa pinangyarihan bago pa man nakaalis ang lahat ng pulis, at agad na binuksan ang kanyang cellphone pagkatapos makapasok sa kanyang kotse. Marahil dahil nakapatay na siya ng isang tao ng malapitan, sa pagkakataong ito, ang pagpatay sa isang marahas at walang awang tulisan ay hindi nagdulot ng gaanong psikolohikal na pasanin kay Yusuf. Dapat kang pagbigyan sa mga ginawa mo ngayon, di ba? Iniisip ko kung maaari ba itong humantong sa isang promosyon, naisip ni Yusuf nang may nag-uunawang ngiti. Sa totoo lang, sinadya ang desisyon niyang pakawalan si Amber Vance. Maaari sana siyang umalis kaagad pagkatapos ng pagpatay, pero pakiramdam niya kung tutulungan mo ang isang tao, dapat ay hinayaan mo itong mawala. Magiting at matuwid si Amber, kaya karapat-dapat siya sa magandang karma. Ang pagpapalaya sa kanya at pagsasabi sa kanya kung paano namatay ang mga lalaking iyon ay nangangahulugan na hanggat isasama niya ito sa kanyang ulat, kikilalanan siya para sa kanyang mahalagang kontribusyon. Sa puwersa ng pulisya, ang pagkilala ay maaaring magdulot ng mas malaking promosyon. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang telepono, ang caller ID ay nagpapakita kay Samuel Ross. Nang pinindot ni Yusuf ang answer button, narinig niya ang boses ni Samuel, "Aba, Yusuf, bakit naka-off ang telepono mo buong hapon?" Nakangiting sumagot si Yusuf, "Namatay ang telepono ko, kaka-recharge ko lang." Peeler, Shalway, at ako ay naghihintay sa inyo buong hapon. Ano ang gagawin natin mamayang gabi? Tanong ni Samuel sa mahinang boses. Nag-isip sandali si Yusuf at sinabing, "Huwag ngayong gabi, maghintay pa tayo ng ilang araw." May iba pa ba kung ganoon? Pamilya rin ang iyong sarili sa mga lupain sa paligid ng Beijing Film Academy sa lalong madaling panahon.
Babalik na ang kapatid ko sa susunod na ilang araw. Nakuha ko, ibinaba ko na ang tawag. Tumanggo si Samuel, saka ibinaba ang telepono. Pagkababa ni Samuel ng telepono, tumawag agad si Sarazak. Magsalita ka tungkol sa Diablo, at siya ay lilito. Kuya, sasakay ako ng flight bukas ng umaga at darating sa kabisera bandang 10:00. Pwede mo ba kaming sunduin? Matamis na sabi ni Sara sa telepono, marami kaming binili ng kaklase ko, napakabigat talaga ng mga yan para dalhin, kung hindi, hindi kita aabalahin. Darating ako sa paliparan ng 10:00 para magkita kayo. Alam ni Yusuf na ang kaklase ni Sara ay ang prangkang babae mula sa Shanghai, at maganda ang impresyon niya rito. Sige, ibaba ko na lang ang tawag. Pwede tayong mag-usap papagbalik ko bukas, ang mahal ng romang charges. Hajijek ni Sara bago pinatay ang tawag. Bumantong hininga si Yusuf sa sarili, tila walang kaalam-alam ang kanyang kapatid na isa na siyang multimilyonaryo o kaya'y nakabili na ito ng kotse at bahay sa kabisera. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Sara, sunod-sunod na nag-pop up ang ilang text message. Ito ay delayed SMS na ipinadala sa kanya ng iba noong hapon. Ang isa ay galing kay Mia Laratov. Ang unang mensahe ay nag-utos sa kanya na kumuha ng HSBC bank card at pagkatapos ay ipadala sa kanya ang mga detalye. Ang pangalawang mensahe, galing din kay Mia, ay nagtatanong kung bakit naka-off ang telepono niya at kung may nangyari ba. Ang ikatlong mensahe, mula kay Miles O'Brien, ay nagsasabing nakuha na niya ang pabor ni Lord Guan at inilagay ito sa bagong tindahan, at idinagdag pa na inaangkin ni Bryce Harper na may kakilala siyang feng shui master at gusto niya itong bisitahin bukas, kasama si Bryce. Ang pang-apat na mensahe ay muli galing kay Mia, na binubuo lamang ng 3 salita na sinundan ng maraming tandang padamdam, buksan mo ang iyong telepono. Malinaw na nag-aalala na si Mia para sa kanya, natatakot siya na baka may nangyari sa kanya o baka may ginawa sa kanya si Bud Trujillo. Nag-isip sandali si Yusuf, pagkatapos ay nagpas siyang tawagan muli si Mia. Gayunpaman, nang i-dial niya ang numero niya, diretso itong napunta sa voicemail, pinatay na niya ang telepono. Si Yusuf, na walang masabi, ay tanging mensahe lang ang naisagot niya, patay ang telepono ko. Kukunin ko ang bank card bukas. Kuwait. Samantala, habang nagmamaneho si Yusuf at naghahanap ng makakainan, sa isang VIP ward sa Shanghai 411 hospital, marahas na kinurot ni Tyler Nash ang mga suso at katawan ng isang babae. Sa katunayan, walang ibang tao sa silid ng ospital, si Tyler Nash lamang at isang babaeng may makapal na makeup. Gayunpaman, sa sandaling ito, namamaga ang kanyang makeup dahil sa pag-iyak dahil sa masamang paraan, pinahihirapan, kinurot, kinakagat, at sinasaktan siya ni Tyler Nash. Ang pangalan ng babaeng ito ay Yuan Lily, isa sa mga kerida ni Tyler Nash, isang regular na labasan para sa kanyang sexual na pagpapalabas. Ngayong gabi, pinauwi na ni Tyler Nash ang lahat at pagkatapos ay tinawag si Yuan Lily. Pinadilaan niya ito at pinasigla, ngunit sa huli, matindi ang sexual na pagnanasa nito, ngunit wala siyang magawa. Kahit paulit-ulit na inayos ang nadurudge na bahagi ng katawan, kalahati pa rin ang ikli nito, maliit na nga lang sa simula, kaya pagkatapos mahati, nagmukha itong dulo ng ilong ng isang matanda, nakakatawa at nakakalungkot tingnan. Hindi pa lubusang nakakabawi si Tyler Nash, ngunit sabik na siyang malaman ang nangyari, kaya pinapante niya si Yuan Lily. Sa huli, matapos pagpawisan ng husto si Yuan Lily, si Tyler Nash ay naging isang tunay na eunuch, kaya naman nawalan siya ng malay, at tuluyang nabaliw. Para mawala ang pagkalalaki ng isang lalaki sa buhay na ito, ano pa ang saysay ng buhay? Mayaman siya, ang kanyang panghabang buhay na paghahangad ay walang iba kundi pagpapakasise sa mga kasiyahan ng mga pandama, at ngayong wala na siyang magawa, paano niya ito matatanggap? Kaya si Yuan Lily ang naging labasan niya para maglabas ng sama ng loob. Inalagaan siya nito, ginantimpalaan ng mga kotse at bahay, at pinalamutian ng mga tatak ng mga produkto. Sa ganitong paraan, sa loob ng mahabang panahon, si Yuan Lily ay naging alipin niya sa pakikipagtalik. Tiniis lang ni Yuan Lily ang sakit, pero kailangan pa rin niya itong pasayahin, hindi nang ahas na umiyak, tahimik lang na pinunasan ang kanyang mga luha. Siyempre, nakapagdesisyon na si Yuan Lily na ito na ang huling pagkakataon.
Hanggat hindi niya siya binugbog hanggang mamatay ngayon, mapapapunta niya sa impyerno si Tyler Nash bukas. Plano niyang ibenta ang kotse at bahay, pagkatapos ay umalis dala ang kanyang mga gamit. Lumayo ka, putang babae ka, hintayin mong makaalis ako rito para harapin ka. Sigaw ni Tyler Nash pagkatapos niya itong saktan, walang buhay ang mga mata habang nakasandal sa kama ng ospital. Ngunit hindi agad umalis si Yuan Lily, sa halip, patuloy niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Tyler, sa buhay, ako ay iyo, sa kamatayan, ako ang iyong multo. Huwag kang mag-alala, kahit ano paman, susundan kita sa buhay na ito, sa hirap at ginhawa. Nagdadrama lang talaga ang babae. Umalis ka na, pasensya na sa abala ngayon, hahanapin kita pagkaalis ko, buntong hininga ni Tyler Nash at saka ikinumpas ang kamay. Plano niyang bumili ng mga pekeng produkto at gamitin ang mga ito para saktan si Yuan Lily sa bandang huli. Nag-aatubiling umalis si Yuan Lily, habang lumilingon pabalik ng 3 hakbang. Pero pagkalabas niya ng ospital at pagkasakay sa kotse niya, agad niyang binilisan ang takbo at kinuha ang telepono niya para tawagan ang matalik niyang kaibigan. Gusto niyang ibenta ang kotse at bahay at humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na makahanap ng mga mamimili, handang magbigay ng magandang deal. Naiwan si Tyler Nash mag-isa sa silid ng ospital, sunod-sunod na humihit-hit ng sigarilyo, habang nilalagyan ang kalahating pakete. Ang silid ay naging parang paraiso bago niya kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero, Tio Ted, kailangan kitang makita, ngayon na. Pagkatapos ng ilang segundong pagmumuni-muni sa kabilang linya, sumagot si Tio Ted, sige, darating ako dyan sa loob ng kalahating oras. Saktong pagkalipas ng kalahating oras, bumukas ang pinto ng silid ng ospital, at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50 na at nakasuot ng tangsot. Ang lalaking ito na nakatangsot ay walang iba kundi ang katiwala ng pamilya Nash, ang katiwala ni Kevin Nash. Ang apelyido niya ay Wolf, na nagngangalang Ted Wolf, at may mataas siyang katayuan sa pamilyang Nash, na humahawak sa lahat ng panloob na gawain ng pamilya. Tio Ted, nang makitang pumasok ang lalaking nakatangsot, umayos ng upo si Tyler Nash. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Ted Wolf, habang nakaupo sa gilid ng kama. Tio Ted, may gusto lang sana akong itanong sa iyo, ano ang problema mo sa driver na nagngangalang Zhang? Bakit ayaw akong payagan ng tatay ko na maghiganti? Tanong ni Tyler Nash na may mabigat na tono. Pinagbawalan ako ng Panginoon na pag-usapan ito, kaya hindi ko sasabihin sa iyo, umiling si Ted Wolf at sinabi. Paano kung ipilit ko siyang patayin? Biglang sabi ni Tyler Nash habang nagngangalit ang mga ngipin. Tumingin si Ted Wolf kay Tyler Nash nang hindi nagsalita sa loob ng halos 30 segundo bago ito tumayo at sinabing, anuman ang gusto mong sabihin, anumang gusto mong gawin, hindi mo kailangang magulat sa akin. Magkunwari kang wala ako rito ngayong gabi. Bang, pagkasabi ni Ted Wolf ay umalis na siya agad. Natigilan si Tyler Nash noong una, ngunit di nagtagal ay tumawa rin siya. Oo, ganito na siya noon pa man, kahit nasuwayan niya ang utos ng kanyang ama, ano pa ang magagawa ng kanyang ama sa kanya? Kailangan pa ba niyang isumbong sa iba ang mga ginawa niya? Patayin, sigaw niya sa isang mabangis na bulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 117 magandang palabas na panoorin. Shanghai, gabi, alas 10:30, muling nakatanggap ng bisita ang VIP room ni Tyler Nash sa ospital. Ang lalaking ito ay nakasuot ng flat cap at maitim na abuhing jacket, tila mga 35 o 36 na taong gulang na may bahagyang maitim na balat na parang madalas nakasali sa mga outdoor sports. May dala rin siyang leather shoulder bag at suot ang isang pares ng salamin na may gintong gilid. Ang kailangan ko ay hindi lang ang patayin siya, ang unang bagay ay ang malaman ang sitwasyon ng buong pamilya niya. Kung may mga magulang siya, maghanap ka ng mag-gang rape sa nanay niya at i-record lahat. Dapat ding putulin ang pagkalalaki ng bastardo niyang ama, pati na rin ang buong recording. Kung mayroon siyang mga kapatid na babae o lalaki, gawin mo rin sa kanila ang gayon. Pagkatapos ng lahat ng iyan, ipadala mo sa kanya ang mga recording na na-burn sa isang CD at pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na hakbang, ay paranas mo sa kanya ang kamatayan. Hindi ako magaling dyan, pero dapat kaya mo naman siyang matakot, di ba?
Pangatlo, gusto kong maging mas miserable pa ang kanyang katapusan. Bago ko siya patayin, putulin ang lahat ng kanyang mga daliri, castratin siya, baliin ang kanyang mga paa at kamay, at tanggalin ang kanyang mga litid. Kung kaya mo siyang balatan ng buhay, balatan mo rin siya. Sa madaling salita, dapat mo siyang patayin sa matinding paghihirap, at mas matinding paghihirap, syempre, habang itinatala ang lahat. Para sa inyong mga serbisyo, ang minimum na garantiya ay 50 milyon. Kung kakaiba ang paraan mo ng pagpatay at mas lalo siyang matatakot, kaya lalo akong natutuwa, baka magdagdag pa ako, hanggang sa 100 milyon. Naiintindihan ko, ang ibig mong sabihin ay hindi mo kailangang patayin ang buong pamilya niya, hayaan mo na lang silang mapahamak ng walang malay dahil sa kanya, isang sakuna na nakikita niyang nangyayari ngunit wala siyang kapangyarihang pigilan, ang tanging magagawa niya ay panoorin ito, at ang kanyang huling kapalaran ay isang trahedya ang kamatayan. Seryosong sabi ng lalaking naka-flat cap. Sige, iyan ang plano, sa wakas ay ngumiti si Tyler Nash. Ngumiti rin ang flat cap, na nagsasabing, Otis, ikinagagalak kong makipagtransaksyon muli sa iyo. Aasikasuhan ko ito sa lalong madaling panahon, at sa bawat hakbang na gagawin ko, ipapadala ko ang mga video file sa iyong email. Tumango si Tyler Nash, Mav, ang unang pondo ay may hahanda na ng alas 9 bukas ng umaga, isang deposito na 5 milyon ng maaga. Sige, aalis na ako, sabi ng lalaking naka-flat cap na halatang kilalang kilala si Tyler at mahigit isang beses na niyang nakatrabaho si Tyler. Bahagyang tumango si Tyler Nash, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Habang umiikot at paalis ang patag na sombrero, agad siyang naglaho sa malawak na gabi. Kuwait. Samantala, sa parehong lungsod ng Shanghai, sa entertainment center na kilala bilang Dragon Spa, ang ikalimang boss ng Shanghai Beach ay nag-host ng kamakailan lamang bumalik na Jingcheng Big Brother mula sa ibang bansa. Pareho silang mga tauhan sa ilalim ng lupa na may ilang mga transaksyon sa negosyo, kaya pamilyar sila sa isa't isa. Pagkatapos kumain at maligo, tumungo ang dalawa sa massage room kung saan minamasahe ng dalawang dilag na halos walang saplot, may mahahabang binti at may ikling palda ang kanilang likod. Ganito ang sitwasyon. Nalaman ko ito sa pamamagitan ng mga hindi direktang mapagkukunan. Talagang mahigpit ang pamilya Nash sa usaping ito, sabi ng ikalimang amo, habang ninanamnam ang masahe ng babae habang kausap si Lucy Clayton. Aba, masisisi mo ba sila? Nawasak na ang pagkalalaki niya, si Tyler ng pamilya Nash ay talagang sira na, sabi ni Lucy, sa kadagdag na may pagkalito, pero malalim na puot ang nakaugat dito, paano nagawang palayain ng pamilya Nash ang taong iyon? Bumantong hininga ang boss, sa katunayan, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Gayunpaman, mula noong sumuko ang taong iyon hanggang sa makalabas siya, wala pang 2 oras. Para siyang dragon na tumatawid sa ilog, kahit ang pamilya Nash ay nag-iingat sa kanya. Kung ganoon nga, kailangan talaga nating pag-isipan ito ng mabuti, buntong hininga ng kuya. Kilala mo si Matandang Wu, di ba? Matibay ang suporta niya pero hindi maipaliwanag na napilayan pa rin siya ng lalaking iyon. Hindi siya ordinaryong tao. Napilayan din si Matandang Wu. Gulat na bulalas ng ikalimang amo. Tumango ang kuya, 2 mani, parehong tama ng bala sa balikat, walang awa talaga siya. Huminga ng malalim ang boss, pati si Old Wu ay bumagsak na. Isasantabi muna natin ang bagay na ito. Sa mga panahong ito, ang isang pagkawala ay maaaring maging isang biyaya. Nag-isip sandali ang kuya at sinabing, Ma'am, humingi siya ng 1 milyon, at ipinapadala ko naman. Hindi ako gagawa ng aksyon laban sa kanya hanggat hindi natin nalalaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Isa pa, sa palagay ko ay hindi basta-basta hahayaan ng pamilya Nash na tumigil, kaya tatahimik na muna ako at manunood ng mga paputok mula sa dilim sa ngayon. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ng boss, mabuti iyan. Kapag nalaman na natin ang background niya at kung hindi naman siya masyadong malaki para hawakan, may mga bagay din akong kailangang ayusin sa kanya. Uy Uncle Five, may mga bagong nakakatuwang bagay ba na lumitaw kamakailan? Pagkatapos mag-usap tungkol kay Yusuf Zoc, biglang nabanggit ni Brother daw ang mga Antigo. Si Uncle Five ay isang dalubhasa sa mga Antigo na may pambihirang reputasyon sa mundo ng pagkolekta.
Siyempre, ang pagkolekta ay libangan lang niya. Sa unang tingin, isa siyang negosyante o collector ng mga antigo, ngunit sa katotohanan, malawak ang kanyang imperyo sa negosyo, na kumakalat sa kalahati ng dalampasigan ng Shanghai. Halimbawa, ilang mga lugar ng buhangin at pabrika ng ladrilyo sa paligid ng dalampasigan ng Shanghai ang kanyang mga ari-arian, at ang pagtitinda ng buhangin ay isang hindi kilalang industriya noong mga panahong iyon. Upang makapagsalok ng buhangin at makapagpaliit ng isang bahagi ng isang malaking ilog para sa pagkalat ng buhangin, kinakailangan ang paraan at koneksyon ni Dante Stewart. Alam mo, ang paghuhukay ng buhangin ay lubos na kumikita, bukod sa mga takdang gastos ng mga sandbarge, gasolina, at sahod ng mga manggagawa, ang natitira ay pawang tubo. Hindi naiiba ang mga pabrika ng ladrilyo. Maraming real estate developer ang nagtayo ng mga gusali gamit ang utang, na nangangahulugang maraming malalaking developer sa Shanghai Beach ang may utang sa Uncle 5. Bukod dito, si Uncle 5 ay mayroon ding mga kamay sa industriya, tulad ng mga pabrika ng semento at pagproseso ng aluminyo at plastic, na lahat ay may kaugnayan sa real estate. Kahit hindi siya isang real estate developer, mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa mga developer. Siyempre, bukod sa mga pakikipagsapalaran na ito, isa rin siya sa mga kilalang mangungutang sa dalampasigan ng Shanghai. Napakaraming pera si Tio Lima, pero nanatili siyang mapagpakumbaba, hanggang sa puntong hindi na siya nakilala ng marami. Sa susunod na buwan, sa unang araw, magkakaroon ng pulong ng pagtatasa sa kabisera, at inaasahang lilito ang ilang artifact mula sa dinastiyang Ming, pawang magagandang bagay. Dapat sumama ka rin, hindi naman kalayuan yun. Walang humpay na tumango si Brother Dao, sige, tawagan mo ako kapag oras na. Thump-thump-tum, maya-maya lang, biglang may kumatok sa pinto ng massage room, at natigilan ang dalawang babaeng tahimik na nagmamasahe kina Brother Dao at Uncle 5. Tuloy kayo, walang pakialam na sabi ni Tio 5. Langit-ngit, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang kalbong lalaki na naka-bathrobe. Pasensya na sa abala, Tio Lima. Kuya Dao, may tawag ka sa telepono. Hawak niya ang cellphone ni Lucy Clayton. Sino ba yan? Hindi ba nila alam na kausap ko si Uncle 5? Kumunat ang noo ni Lucy Clayton. Bamulong ang kalbong lalaki, si Bud Turao, sabi niya ay urgent daw. Bud Trujillo. Natigilan sandali si Lucy Clayton. Pamilyar sa kanya si Bud Trujillo, na kilala sa bilog bilang Bud 2, ngunit tiyak na hindi sila magkaibigan. Pinakamahalaga, nagpalitan sila ng magalang na pagbati kapag nagkikita sila. Pero dahil sa matibay na pinagmulan ni Bud 2, hindi siya pananggahasan ni Lucy Clayton na saktan ang kanyang damdamin ng walang ingat. Inabot ni Brother Dao ang telepono at inilapit sa kanyang tainga, habang tumatawa. Bakit ka tumawag ngayon, Little Trujillo? Nagbibiro ka, Kuya Dao. May tinatanong ako tungkol sa isang tao, magalang na sagot ni Bud Trujillo. Nabalitaan kong si Otis Quinn, isa sa mga kasama mo, ay binugbog ng isang gwardya ilang araw na ang nakalipas, di ba? Oo, ano bang problema mo? Matamlay na sagot ni Lucy Clayton. Yusuf Zak ba ang pangalan ng lalaking iyon? Kinukumpirma ko lang sa iyo, tanong ni Bud Trujillo. Yusuf Zak ang pangalan niya, ano nga ba? Tanong ni Lucy Clayton, na naguguluhan. Nang makuha ang kumpirmasyon ni Lucy Clayton, agad na natuwa si Bud Trujillo, saan siya nakatira? Saan siya nagtatrabaho bilang security guard? Sabihin mo sa akin, at ililibre kita ng pagkain balang araw. Una, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari, tanong ni Lucy Clayton nang nakakunot ang noo. Binugbog ako ng isang lalaking nagngangalang Yusuf Zak, at marami na akong taong naghahanap sa kanya pero wala akong nagawa. Ilang sandali lang ang nakalipas, nabalitaan ko na ang lalaking nambugbog kay Otis Quinn ay tinatawag ding Yusuf Zak. Kaya, gusto kong kumpirmahin kung iisang tao nga ba iyon. Kung oo, mag-e-enjoy ako kasama siya. Sabihin mo sa akin kung saan siya nagtatrabaho bilang security guard, at may utang ako sa iyo. Prangkang pag-amin ni Bud Trujillo, na walang itinatago dahil kumalat na ang insidente ng pambubugbog sa kanya. Nasa Ferreni Company siya, yung Ferreni 5-star hotel, hindi nag-atubiling sabihin ni Lucy Clayton kay Bud Trujillo ang kinaroroonan ni Yusuf.
Gusto niyang umupo at panoorin ang nagaganap na labanan, sabik na makita kung kayang hawakan ni Bud Trujillo si Yusuf Zoc. Para sa kanya, nakatulong ang pagkakaroon ni Bud Trujillo na magkusa. Maaari pa nga siyang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol kay Yusuf Zoc kay Bud Trujillo kung kinakailangan. Sige, ililibre kita ng pagkain mamaya, magalang na sabi ni Bud Trujillo, saka ibinaba ang telepono. Magkakaroon ng magandang palabas. Nagpalitan ng tingin sina Uncle Five at Lucy Clayton, bakas sa kanilang mga mukha ang pananabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 118, nabihag na ba ang puso? Hindi pumunta si Yusuf Zoc sa Ruiz Family Garden, ni hindi rin bumalik sa bagong baylang mataas na gusali, sa halip, bumalik pa rin siya sa villa ni Ruth Wilcox. Wala roon si Ruth Wilcox, at ganoon din si Mia. Pagkarating niya roon, naligo siya para matanggal ang masamang enerhiya at saka umupo mag-isa sa hardin, naninigarilyo at umiinom ng tsaa. Pinag-iisipan niya ang hinaharap. Bagamat tila pabaya at walang galang siya sa panlabas na anyo, isa talaga siyang taong nagbibilang ng may pag-iisip, malinaw ang isip sa kanyang mga pakikitungo, at pinag-iisipan ang lahat bago gumawa ng aksyon. Maingat niyang inalala ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, kabilang ang pagtulong kay Flor Carson na pumatay, ang pagbugbog kay Otis Quinn, ang pagkakasala sa underworld boss ng Shanghai, ang tuluyang pagputol sa ugnayan sa pamilyang Nash, ang pagbabalik at pagbugbog kay Bud Trujillo, at ngayon, ang pagpatay sa 4 na tao ng sabay-sabay. Pagpatay ng 4 na tao. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, biglang napagtanto na ang kanyang landas ay ganap na nagbago. Dati kontento na sa katamtamang kayamanan at maliliit na pangarap bilang isang ordinaryong mamamayan ng kanyang bayan, ang motisayon sa kanyang katawan ay humantong sa mas matataas na hangarin at lalong matapang na mga kilos. Dati, hindi siya sana nakapatay, pero ngayon, sinabihan niya pa ang isang pulis pagkatapos niyang makapatay ng tao. Kahit sigurado siyang hindi siya pagtataksilan ng pulis, sukdulan ang kanyang katapangan. Pinapalakas ba ng kasanayang ito ang katapangan? Napatawa ng mapait si Yusuf Zoc at nagmuni-muni ng malakas, may iba pa bang katulad ko sa mundong ito? Maaari kayang sa isang larangan ay mga kahangahangang tao rin sila na may mga pambihirang tagumpay. Ang pagiging di nakikita, telekinesis, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring malaman ni Newman, dapat silang manatili sa loob ko magpakailanman. Ito ang aking, ang mga trump card ko, ang kapital na gagamitin ko sa paglalayag sa buhay. Biglang napagdesisyonan ni Yusuf Zoc na ang mga espesyal na kakayahan na taglay niya ay dapat ilihim, hindi kailanman dapat sabihin kahit kanino. Ring. Biglang tumunog ang telepono sa mesa, isang abiso ng mensahe. Naguguluhan, sinagot ni Yusuf Zoc ang telepono. 11:00 na ng gabi, sino naman ang magpapadala sa kanya ng text message? O spam lang ba iyon? Mula kay Amber Vance. Binuksan niya ang telepono at laking gulat niya, ang nagpadala ay nakalista bilang si Officer Vance. Agad na binasa ni Yusuf Zoc ang mensahe, na ang nakasulat lang ay good night. Walang ibang sinabi, isang magandang gabing pagbati lang ang ipinaabot niya rito. Sandaling natigilan si Yusuf Zoc. Ano ang ginagawa niya? Nagpadala ba ito ng hindi sinasadya, o ano? Matapos mag-isip ng kaunti, ibinalik niya ang telepono sa mesa, piniling huwag sagutin si Amber Vance dahil hindi niya alam ang sasabihin. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya ito hinipo muli pagkatapos niyang pumatay ay para lamang sa kalokohan. Hindi naman niya pwedeng tulungan siya ng walang kondisyon at libre, di ba? Kaya pagkatapos ng isang haplos at pagtulong sa kanya na talunin ang mga kontrabida, medyo nakaramdam siya ng balanse. Kung tungkol sa iniisip niya, kung kamumuhian ba niya ito o susumpin, lampas na iyon sa kanyang isipan ngayon. Ring. Pagkalipas ng halos 5 minuto, tumunog muli ang telepono na may kasamang bagong mensahe. Pagkatapos itong tingnan, ang unang 3 salita ay salamat, na sinundan muli ng magandang gabi, ngunit sa pagkakataong ito ay napuno na nito ang buong screen, nag-spam siya sa kanya ng magandang gabi. Sa pagkakataong ito ay sumagot si Yusuf Zoc, kung hindi ka makatulog, kumamaw ka sa dingding. Kakamutin kita, agad na sagot ni Amber Vance, nang napakabilis. Kung gayon, halika at kalmutin mo ako, nagpadala si Yusuf Zoc ng nakangiting emoji.
Paano mo nagawa yun? Nagpatuloy ang usapan. Hayaan mong hawakan kita ng isang beses pa, at sasabihin ko sa iyo. Papatayin kita. Kung gayon, patayin mo ako. Isa kang maton 55,555,555,555, nagpadala si Amber Vance ng maraming, 5. Ang bilang na, 5, ay parang tunog ng wo, na ang ibig sabihin ay pag-iyak. Matulog ka ng maaga. Walang nangyari ngayon, wala akong alam, good night. Pagkasabi nito, kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono at bumalik sa kanyang kwarto. At hindi na siya muling sinagot ni Amber Vance. Kuwait. Samantala, sa villa ni Amber Vance, hawak din niya ang kanyang telepono, nakahiga sa kama, at malalim ang iniisip. Kakaiba ang araw na ito, parang panaginip, hindi niya maintindihan kung ano ang problema sa sarili niya dahil, sa oras na ito, ang kanyang isipan ay puno ng imahe ni Yusuf Zoc, puno ng kaba sa malaswang pakikitungo nito sa kanya. Tama, hindi niya ito sinisi, ni hindi rin siya lenas. Bagkus, nakaramdam siya ng kasiyahan, isang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Tao, mabahong taong-taong, kontrabida. Kinagat niya ang ibabang labi, hindi napigilan ang sarili na durugan ang kanyang telepono gamit ang kanyang daliri, at minumura ito bilang isang mabahong taong-taong. Siyempre, may ngiti sa mga labi niya sa pagkakataong ito. Paano mo nagawa iyon? Ipinatong ni Amber ang baba niya sa kanyang mga kamay, inaalala kung paano misteryosong nawala ang kanyang service pistol at kung paano malayang nakagalaw si Yusuf Zoc sa lugar ng pagdukot ngayon, at kung paano, sa isang sitwasyon kung saan kahit ang mga pulis ay walang magawa, nagawa pa rin niyang iligtas ang babae at ang mga bihag, at patayin ang mga kriminal. Hindi niya ito kapanipaniwala, masyadong misteryoso, masyadong makapangyarihan si Yusuf Zoc. Mabahong Yusuf Zoc, mabahong security guard, halatang may kakayahan ka pero pinili mo pa ring maging security guard, Emph. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono at walang tigil na kinakapkap ito. Isa ring nang momolestya, palaging binubuli ako, kontrabida, kontrabida. Gamulong-gulong si Amber sa kanyang kama na parang nakulam. Ang kanyang mental na kalagayan ay pumasok sa isang walang kapantay na antas ng pananabik. Walang kaalam-alam si Yusuf Zoc na ang dalawa niyang kalokohan ay nakabihag sa puso ng isang batang babaeng pulis na umiibig. Ang imahe nito ay malalim na nakaugat sa puso niya, imposibleng maalis. Kuwait. Hindi nagulo o natigil ang Ferreni Company dahil sa pag-alis ni Ruth Wilcox, nagpatuloy lamang ang negosyo gaya ng dati. Sa parking lot ng Ferreni Hotel noong gabi, magkasunod na nakaparada ang dalawang Toyota Alphard Executive Van. Ang gwardiya na naka-duty ng gabing iyon ay si Bud Trujillo. Dahil malalim na ang taglagas, malamig ang gabi, kaya isinuot na ni Bud ang kanyang makapal na Amerikana. Nang may parada na ang dalawang Alphard, gaya ng dati, lumapit si Bud para tingnan ang mga ito. Whoosh! Sabay na bumukas ang pinto ng dalawang sasakyan, at pagkatapos ay lumabas ang 6 na lalaking nakasot, pinalibutan siya sa gitna. Natakot si Bud sa biglaang paglitaw ng 6 na matipunong lalaki. Malinaw na mga bodyguard sila, bawat isa ay may wireless communicator sa kanilang mga tainga. Ikaw, 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 instinktibo siyang umatras, kumakabog ang puso niya, nauutol ngunit hindi makapagsalita ng malinaw. Hinarang siya ng 2 sa mga lalaking nakasot. Pagkatapos, mula sa gitnang kotse, lumabas si Bud Trujillo, na nakasuot ng maskara, at direktang nagtanong, nasaan si Yusuf Zoc? Natigilan sandali si Bud Trujillo, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, ikaw. Ikaw, ikaw. Kumunot ang noo ni Bud Trujillo, nagtataka kung bakit ba nauutol ang security guard na ito. Makakapagsalita ka ba ng maayos? Matigas na sabi ni Bud Trujillo. Anong kailangan mo kay Yusuf Zoc? Sa wakas, nagawa ni Bud na bigkasan ang kanyang mga salita sa paraang parang awitin. Apurahan ito, nasaan siya? Tanong ni Bud Trujillo. Siya. Nagbitiw siya, ilang araw na ang nakalipas, sagot ni Bud. Nagbitiw na. Tumaas ang kilay ni Bud Trujillo, hindi ka nagsisinungaling sa akin. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka sa bar. Nagkaroon kami ng ilang pagbabago sa mga tauhan sa aming kumpanya nitong mga nakaraang araw.
Nagbitiw na ang tatlong gwardya, at maging ang amo namin ay napalitan na, patuloy na tugon ni Bud sa pabiro at pasiga na boses. Kung ganoon, alam mo ba kung saan siya nagpunta? Saan siya nakatira? Luminggalinga si Bud sa paligid, at pagkatapos mag-isip, sinabi niya, siya. Bumalik siya sa kanyang bayan. Sus Mariosep, nang marinig ni Bud Trujillo ang mga sinabi ni Bud, agad siyang natuwa, pero tumalikod din siya at bumalik sa kotse, sabay sabing, sampilan mo siya ng 2 beses, putek, sinungaling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 119, nagsisimula ang laban. Sampal, nang si Wumaw ay nalalayan ng 2 lalaking nakasot, isa pang lalaking nakasot ang nagbigay ng malakas na sampal sa magkabilang gilid ng kanyang mukha, dahilan para sumuga, si Wumaw ng isang subaw ng dugo. Malakas ang braso ng lalaking sumasampal, pagkatapos ng 2 sampal, hindi lamang nakakita ng mga bituin ang mga mata ni Wumaw, kundi lumuwag din ang kanyang mga ngipin, na puno ng dugo ang kanyang bibig. Tatanungin ko ulit, nasaan siya? Saan siya nakatira? Tanong ni Bud Trujillo mula sa kotse, habang hinihit-hit ang sigarilyo niya. Hindi ko. Huwag. Hindi ko alam, ikaw. Ikaw. Putek, kung matapang ka, sampilan mo ako hanggang mamatay. Matapang na lalaking si Wumaw, kaya mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa yumuko. Bagamat isa lamang siyang maliit na ibon na pumunta sa lungsod mula sa probinsya para magtrabaho at walang anumang dala, matigas ang ulo niya, at hindi ito isang bagay na maaaring talunin sa kanya. Pinalo ni Bud Trujillo ang abo ng kanyang sigarilyo, sinaktan mo ulit siya. Sampal, muli, 2 pang malalakas na sampal, at sa pagkakataong ito, niluwa ni Wumaw ang 3 ngipin. Saan siya nakatira? Saan? Ipinagpatuloy ni Bud Trujillo ang naunang linya ng pagtatanong. Hindi ko alam. Marahil dahil nabunot ang kanyang mga ngipin, nagawa ni Wumaw na sabihin ang mga salitang ito nang hindi nauutol. Saktan mo ulit siya, malamig na pagpapatuloy ni Bud Trujillo. Tumigil. Bigla. Habang patuloy na babanggain ng lalaking nakasuot ng Amerikana si Wumaw, isang grupo ng halos 12 nakaunipormeng gwardya ang biglang pumasok sa umiikot na pinto, sa pangunguna ni Kyuho. Kasama rin ni Kyuho si Samuel Ross. Pagkatapos umalis ni Ross, inirekomenda niya si Kyuho, kaya ngayon ay siya na ang pinuno ng seguridad. Pinangunahan niya palabas ang mga gwardya, bawat isa ay may hawak na baton, at pinalibutan ang 3 sasakyan. Ngumisi si Bud Trujillo nang may masamang hangarin, nakita niya lang ang isang grupo ng mga taga-probinsya na mga gwardya, mga basura sila sa paningin niya, hindi man lang karapat-dapat pakantaban ang sapatos niya. Sige, ititigil ko na ang pambubugbog sa kanya. Ngayon, tatanungin kita, alam mo ba kung nasaan si Yusuf Zok? Saan siya nakatira? Nakangiting tanong ni Bud Trujillo kay Kyuho. Hindi sumagot si Kyuho kay Bud Trujillo, sa halip ay tinanong niya si Wumaw, anong nangyayari? Ito, nagtatanong ang lalaking ito tungkol kay Yusuf Zok, sabi ko hindi ko alam, at sinabihan niya ang isang tao na sampilan ang mukha ko. Nang magsalita si Wumaw, may bula pa rin ng dugo sa bibig niya, at bumubulong siya. Nagbitiw na si Yusuf Zok. Hindi talaga namin alam kung saan siya nagpunta, o kung saan siya nakatira. Pero, mali ka sa pananakit mo sa tao. Nabubuhay tayo sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas, at ito ang kabisera ng emperador. Para sa paggawa nito, may utang ka sa kapatid ko ng 5,000 yuan. Tapusin na natin ang insidente ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Kyuho ang baton, galit na galit siya. Ngayong siya na ang pinuno ng seguridad, kung hindi niya ipagtatanggol ang kanyang nasasakupan na nataman, sino ang gagalang sa kanya sa hinaharap? Putek, sa tingin mo babayaran ko siya ng 5,000 yuan? Malamang nagkamali ka, Sus Mariosep. Natawa sa galit si Bud Trujillo sa mga anggas na ito sa probinsya. Nakakatawa ang isang grupo ng mga gwardya sa kanayunan na nagtatangkang mangikil ng pera mula sa kanya, malinaw na wala silang ideya kung sino si Bud Trujillo. Walang pera. Tumaas ang kilay ni Kyuho, at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, saktan mo siya, bugbugin mo siya hanggang sa maduraj. Layuan mo ang nanay mo. Hindi yung tipong matatalo ang mga security guard. Kumikita sila ng husto sa kabisera, at kahit mahirap sila,
Nagsama-sama sila dahil iyon lang ang paraan para maiwasan ang pagiging api. Sa utos ni Kyuo, mahigit 12 gwardya ang nag-shake baton at mabangis na binugbog ang mga lalaking nakaitim, habang sina Kyuo at Floyd Hart ay sumugod kay Bud Trujillo. Sa sandaling ito, nagulat si Bud Trujillo, ang mga maliliit na gwardya na ito ay nang-ahas na labanan siya. Ito ay tunay na isang kaso ng pagsikat ng araw sa kanluran. Lumaban, bugbugin mo sila hanggang mamatay. Nang makabawi siya, si Bud Trujillo ay galit at balisa. Kakabugbog lang sa kanya ng isang nagngangalang Yusef Zoc, at ngayon ay gusto na siyang bugbugin ng mga walang muwang na gwardya na ito. Kung hindi niya natalo ang mga gwardyang ito ngayon, hindi na siya makakatambay pa sa kabisera. May ilan pang lalaking nakasuot ang lumabas mula sa kotse, sumugod kina Kyuo at Floyd Hart. Kasabay nito, ang mga lalaking nakasuot ay naglabas ng mga baseball bat mula sa mga kotse at sumali sa labanan laban sa mga security guard. May ilang mga dumaan na tumawag sa pulisya, at iniulat din ng KAERA sa service desk ang insidente sa mga awtoridad sa sandaling nalaman nila ang sitwasyon. Di nagtagal, nasugatan ang mga security guard, ang mga baseball bat ay brutal at walang awa, tinatamaan ang mga braso o binti at, kahit papaano, nagdulot ng pamamanhid, o sa pinakamalala, tuluyang nabali ang mga buto. Siyempre, ilan din sa mga lalaking nakasuot ang nasaktan. Ang mga gwardya ay mga sinanay na mandirigma at mas marami sila kaysa sa kanilang mga kalaban, kaya marami sa mga lalaking nakasuot ng Amerikana ang labis na binugbog, duguan ang kanilang mga ulo at nabibiyak. Matalino si Bud Trujillo. Nang maramdaman niyang tama na, agad siyang sumigaw, magkalat kayo, tara na. Swoosh! 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 Mabilis na umatras ang mga lalaking nakasot, sumakay sa kani-kanilang mga sasakyan habang umaandar. Mga putek, mga anggas na to. Sa susunod, magsasama tayo ng mas maraming tao at babalutin natin silang lahat sa dumplings ng sabay-sabay. Walang tigil na pagmumura ni Bud Trujillo sa loob ng kotse. Sa totoo lang, pumunta lang siya sa Fengdo para hanapin si Yusef Zoc, wala siyang balak na makipag-away sa isang gang. Kung away ng mga gang ang intensyon niya, tiyak na hindi lang 7 o 8 lalaki ang isasama niya. Hindi naman malala ang sugat ng mga kasama natin, di ba? Pagkatapos niyang magreklamo, tanong ni Bud Trujillo. Hindi malala, walang bali na buto, mababaw lang na mga sugat. Hindi kami masyadong nagdusa, tinamaan ang maliliit na iyon, marami sa kanila ang nabalian ng mga buto. Ma'am, mabuti naman yan. Mamaya humanap kayo ng lugar para magbenda at pagkatapos ay maghiwa-hiwalay na kayo. Huwag kayong magpapakita ng mukha ninyo sa susunod na mga araw, malas talaga, mura ni Bud Trujillo at sabi. Opo, boss, ang mga lalaking nakasot na ito ay mga security guard din, kinuha mula sa mga nightclub at club na pinapatakbo niya. Siyempre, ang mga napili niya ay pinagkakatiwalaan at nakamit ang kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos ng laban, babalik na silang lahat sa kani-kanilang mga posisyon. Nagambala ang mga matataas na opisyal ng Fengdo, at ipinadala ang mga pulis. Inabot ng halos 6 o 7 minuto bago dumating ang mga pulis mula sa kalapit na istasyon ng pulis, at dumating din ang isang ambulansya, na dinala ang mga nasugatan para sa paggamot. Ang mga hindi nasugatan ay kinapanayam, at nagbukas ng kaso ang pulisya. Nang tanungin, sinasadya ni Wu na sabihin ang buong katotohanan, na sinasabing may ilang tao, marahil mula sa mundo ng mga patay, na naghahanap sa isang tao, isang security guard na nagngangalang Yusef Zoc na tinanggal sa trabaho. Nang sabihin nilang wala silang alam, sinimulan silang saktan ng mga lalaki. Sinuri ng mga kawani sa istasyon ng pulisya ang kalapit na kuha ng surveillance at kumuha ng mga pahayag, sa huli ay hiniling sa kanila na maghintay ng susunod na abiso at tiniyak sa kanila na mabilis nilang lulutasin ang kaso at mahuhuli ang mga salarin. Tunay nga, sa paningin ng mga pulis, ang mga security guard ang mga biktima. Total, Fengdo ito, at may pumunta rito para manakit ng mga tao. Kaya, hindi kasalanan ng mga security guard. Bukod dito, ang Fengdo ay isang negosyong pinamuhunan ng mga dayuhan, kaya kinailangan nila itong seryosohin. Bandang 2:00 ng madaling araw, kasabay ng pagtulog ni Yusef Zoc ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Samuel Ross ang tumatawag. Yusef Zoc, may gulo sa Departamento ng Seguridad,
matino na sabi ni Samuel Ross sa telepono. 2 oras ang nakalipas, may 2 sasakyan na dumating at hinahanap ka. Nang panahong iyon, binugbog nila si Mole, at nabuwal pa ang mga ngipin nito. Kalaunan, nakipag-away si Wu at ang ilan pang iba sa mga individual na ito, at 5 sa aming mga kasamahan ang malubhang nasugatan, nabalian ng mga braso o tadyang. Nasa Jesuitan Hospital sila ngayon. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Samuel Ross, biglang bumangon si Yusuf Zoc sa kama, at agad na nagising. Nagpatuloy si Samuel Ross, base sa paglalarawan ni Wu, sa palagay ko ay hindi kabilang ang mga lalaking ito sa grupo ni Brother Dao. Anak ng aso, lalong naging malamig ang tingin ni Yusuf Zoc. Ang mga lalaking ito ay malamang na grupo ni Bud Trujillo, ngunit maaari rin silang mga tao ni Brother Dao. Mag-ingat ka nitong mga nakaraang araw, may naghahanap sa iyo kahit saan, babala ni Samuel Ross sa kanya. Nakuha ko. Hindi ako pupunta sa ospital. Bibisitahin mo sila para sa akin. Bigyan ang mga nasugatang kasamahan ng tig-2,000 bawat isa, at ang iba naman ng 5,000. Ibigay mo muna ang pera sa ngayon, babayaran kita mamaya. Kilala si Yusuf Zoc sa kanyang katapatan dahil, sa anumang paraan, lahat ng ito ay nagmula sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana dumanas ang mga kasamahan niya sa Departamento ng Seguridad ng hindi nararapat na kalamidad na ito. Kaya, nadama niyang tama lang na gumawa ng hakbang, at tinitingnan din niya kung may gagawing aksyon ang kumpanya. Kung hindi sasagutin ng kumpanya ang mga gastusin sa pagpapagamot, siya mismo ang sisigat sa mga ito. Pagkatapos makipag-usap kay Samuel Ross, nagsimulang magbihis si Yusuf Zoc. Hahanapin niya si Bud Trujillo, para hanapin si Brother Dao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 120, pagbasag ng kotse para iligtas ang isang tao. Noong huling beses na dinala siya ni Mia sa bar, malinaw na isa itong multo para sa kanyang bilog ng mga kaibigan. Kaya nagpa siya si Yusuf Zoc na subukan ang kanyang swerte roon para tingnan kung mahahanap niya si Bud Trujillo. Minsan, hindi niya maaaring hayaang lumala ang sitwasyon, o sino ang nakakaalam kung anong gulo ang maaaring lumitaw sa hinaharap. Kaya naman, napakahalagang mahanap si Bud Trujillo at tuluyang malutas ang isyo. Kung paano ito lulutasin, hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Depende ito sa mga kahilingan ni Bud Trujillo. 3:00 ng madaling araw, dumating siya sa Alphabet Bar sa San Laten, ngunit pagdating niya sa labas ng bar, sarado na ito, at walang pasok ang mga staff. Nakaupo si Yusuf Zoc sa kanyang kotse, hinihimas ang kanyang mukha. Parang masyado siyang nagmamadali, kahit nabulag siyang sumubok ng kanyang swerte, nakakapagtaka kung magtatagumpay siya. Malapit na mag-umaga, tumingin siya sa bintana ng kotse habang nakatingin sa gabi. Tila malapit na itong magliyab. Kalimutan mo na yan, huwag ka nang maghanap, pupunta ako ng mas maaga bukas ng gabi at magtatago rito. Nagdesisyon si Yusuf Zoc. Sa mga sumunod na araw, maghihintay siya malapit sa bar para kay Bud Trujillo, at kailangan niya itong hanapin. Sige. Ang pamilihan ng pamilya Ruiz ay magsisimula ng 4:30 ng umaga, kaya, dahil gising na ako, mabuti pang pumunta muna ako para tumingin-tingin. Nagpalit ng direksyon si Yusuf Zoc at tumungo sa pamilihan ng pamilya Ruiz. At ilang minuto pa lang siyang nasa biyahe, biglang tumunog ang telepono niya. Nagulat si Yusuf Zoc, sino ba naman ang tatawag sa kanya sa ganitong kalaking oras pagkatapos ng 3:00 ng madaling araw? Sinagot niya ang tawag para makitang si Mia ang tumatawag, at sa wakas ay binuksan na ni Mia ang kanyang telepono. Nang sagutin ito ni Mia ng may ngiti, ang mga naunang text message ni Mia ay puno ng pag-aalala at nagpainit ng kanyang puso. Kahit ano paman, kahit gaano pa siya ka-wild at kabaliw, itinuring niya itong kaibigan. Wala siyang pagiging malayo sa iba na siyang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nakakasama ng loob, at naiiba siya sa lahat ng ibang mayayamang babae. Yusuf Zoc, sa wakas ay buhay ka na. Takot na takot ako ngayong hapon. Paano namatay ang telepono mo? Natanggap ni Mia ang reply text ni Yusuf Zoc at alam niyang patay ang telepono nito. Nakalimutan kong i-charge. Nasa Hong Kong ka ba? Nagkakasaya. Tanong ni Yusuf Zoc bilang tugon. Hindi naman masama, 2 binata lang ang nag-book para magsilbi sa akin, ang sarap ng masahe,
Sobrang komportable. Parang mayabang na sabi ni Mia sa telepono, na parang sinasadya niyang galitin si Yusuf Zoc. Oh, kung gayon ay maging komportable ka pa rin, may 2 modelo rito na nagmamasahe sa akin, sobrang komportable talaga. Paf! Muntik nang mailuwa ni Mia ang telepono, at bigla siyang sumigaw, Yusuf Zoc, hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng magkamali Ruth, kung hindi, sumpaman. Papatayin kita. Kumusta si MS Wilcox? Nang marinig ni Mia na binanggit niya si Ruth Wilcox, biglang nakaramdam ng kaunting panghihina si Yusuf Zoc. Ilang araw na rin na walang komunikasyon. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa kanya? Kung ganoon, sabihin mo nga sa akin, may dala ka bang mga modelo, talaga? Pagbabante ni Mia. Beep, beep. 2 beses na binusina ni Yusuf Zoc ang busina ng kotse at sinabing may galit na tawa, narinig mo ba iyon? Nagmamaneho ako, paano ako makakasama ng mga modelo? Ah, sige, mas mabuti na yan. Pero anong ginagawa mo at nagmamaneho ka sa kalagitnaan ng gabi? Parang mausisa si Mia. Nako, tungkol dyan, sabihin mo nga sa akin, paano ko mahahanap si Bud Trujillo? Lumabas ako para hanapin siya. Nagdala ng mga tao ang walang hiyang iyon sa Fengdo para hanapin ako at bugbugin ang isang matandang kasamahan ko. Hindi ko alam, huwag mo akong tanungin. Agad na sumagot si Mia, tinanong ka ni Bud Trujillo, at hindi ko alam. Nagtatanong ka tungkol sa kanya, hindi ko rin alam, wala akong tinutulungan sa inyong dalawa. Sige, hindi na ako magtatanong. Ipagpatuloy ang tungkol kay MS Wilcox. Nasa bahay si Ruth kasama ang lolo niya, wala nang ibang nangyayari. Kung ganoon, bakit hindi niya binubuksan ang telepono niya? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Sabi niya natatakot siya, natatakot na marinig ang boses mo, natatakot na baka hindi niya mapigil ang lumipad pabalik. Oo, eksaktong mga salita niya iyon. Pero hindi siya makakabalik ngayon, kaya ayun na nga. Ikaw na batang walang hiya, tuluyan mo nang nabihag ang Ruth ko. Ah, haha, haha. Pagkarinig sa mga sinabi ni Mia, tumawa lang ng nakakaloko si Yusuf Zoc. Ibinaon ni Ruth Wilcox ang lahat ng kanyang pananabik sa kaibuturan ng kanyang puso, nakatago. Nako, nakakabagot, sige, babalik na ako sa masahe ko ngayon, huwag mong kalimutang ipagawa ang bank card bukas, at kapag libre ka, pumunta ka sa Hong Kong, ireregalo ko sa iyo ang masahe. Snap! Bago pa makasagot si Yusuf Zoc, ibinaba na niya ang tawag. Umiling si Yusuf Zoc at humajijek ng may pag-aalala. Buzz! Habang patuloy siya sa pagmamaneho, isang malakas at mataas na decibel na tunog ng tambutso ang biglang umalangaw mula sa likuran ng kanyang sasakyan, ang tunog ng isang sports car na mabilis na dumaan. Swoosh! Habang sumusulyap siya sa rearview mirror, isang orange na sports car ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi na parang rocket, at nang tumingin siya sa unahan, ang nakikita niya na lang ay ang paglalaho ng mga ilaw sa likod nito sa malayo. Masyado itong mabilis, marahil ay umabot sa bilis na 250 o 60. Swoosh! May isa pang tunog na narinig, at isang nagliliyab na pulang sports car ang mabilis na dumaan, parehong mabilis ang takbo ng 2 sasakyan. Bulong ni Yusuf Zoc sa sarili dahil sa pagkamangha, kung may bumagsak, madudurog ng pira-piraso ang tao. Tama ba? Bang! Para bang isang propesya na natutupad sa sarili ang mga sinabi niya, pagkasabi niya pa lang nito ay isang malakas na tunog ng banggaan ang umalangaw mula sa unahan. Magulo ang ingay, parang tunog ng sasakyang bumabagsak sa highway. Pinagbibiro mo siguro ako. Hindi ko sinasadya, bumilis din si Yusuf Zoc, at sa loob lamang ng ilang segundo, nakita niya ang isang deformed na dilaw na sports car sa ilalim ng ilaw sa kalye, na umuusok. Ang dilaw na sports car na nakita niya kanina ay bumangga sa isang poste ng kuryente sa gitna ng kalsada at pagkatapos ay gamulong sa highway, ang buong sasakyan ay nawasak. Huminto ang pulang sports car, kumikislap ang hazard lights nito, ngunit walang lumabas. Habang papalapit ang sasakyan ni Yusuf Zoc, bumusina ang takbo ng pulang sports car at humarurot palayo kasabay ng isang umungol na tunog. Sus Mariosep, paano sila naging ganoon kawalang puso? Mura ni Yusuf Zoc. Tumalsik ang pulang sports car. Hindi man lang ito huminto para magbantay o magligtas ng kahit sino. Sa kalaliman ng gabi,
Bandang 3:00 ng madaling araw, halos walang tao sa mga kalsada. Huminto ang ilang taxi na dumaan, huminto rin ang sasakyan ni Yusuf Zoc, at habang tinatawagan ng mga tao ang mga pulis, walang lumapit sa nabanggang sports car. Maliwanag na wala itong silbi, nasa ganoong kalagayan ang sasakyan, walang dad ang mapapahamak ang taong nasa loob. Bumaba si Yusuf Zoc sa kanyang sasakyan at humakbang paabant ng ilang hakbang, ang kanyang telekinesis ay umaabot patungo sa sirang sports car. Whoosh! Habang natatakpan ng telekinesis niya ang sports car, nakita ni Yusuf Zoc ang taong nasa loob, duguan, may dugong lumalabas sa gilid ng kanyang bibig, ilong, tainga, at iba pa, pero nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, at may tibok pa rin ng puso. Buhay pa siya. Hingal na sabi ni Yusuf Zoc. Gaano ba kaswert ang taong ito? Sa gitna ng ganitong kapahamakan, buhay pa rin siya. Buhay siya, lahat kayo, tulungan ninyo siya, iligtas ninyo siya. Mabilis na tumakbo pasulong si Yusuf Zoc. Hindi siya yung tipo ng taong binabaliwala ang isang taong nangangailangan. Kung patay na ang tao, baka nanood na lang siya at saka umalis, pero dahil buhay pa rin ang tao, hindi siya maaaring basta na lang magpanggap. Gaya ng kasabihan, ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatayo ng isang 7 patong na pagoda. Isa itong mabuting gawa, gayunpaman, matapos siyang sagasaan, wala nang ibang sumunod, at ang ilang mga driver ay sumakay pa sa kani-kanilang mga kotse at nagmaneho palayo. Mayroon ding mga taong minumura ang driver, sinasabing nakatutulong ito sa kanila at tinatawag silang mga mamamatay tao sa kalsada, na laging mahilig makipag-drag race sa gabi. Maraming tao ang nagreklamo dahil ang mayayamang driver ng sports car na ito ay tunay ngang gumugulo sa kaayusang panlipunan. Hindi ipinilit ni Yusuf Zoc na may ibang tumulong sa kanya sa pagsadjep. Nang marating niya ang tumaob na sports car, agad niyang sinimulang hilahin ang pinto. Klang! Pagkahawak niya sa pinto, natanggal ito, at yumuko si Yusuf Zoc para tulungan ang lalaki na tanggalin ang kanyang seatbelt. Nakastok sa ibaba. Nang sinubukan ni Yusuf Zoc na hilahin palabas ang lalaki, natuklasan niyang nakakulong ang isa sa mga binti nito sa loob ng depormadong kotse. Sige na nga, pare, kapit ka lang dyan. Nakaligtas ka rito, kumapit ka lang ng kaunti pa, at mapapasailalim ka na sa landas patungo sa kayamanan. Habang hinihila ni Yusuf Zoc ang paa ng lalaki, sumisigaw din siya sa kanilang tainga na kumapit ka. Samantala, tinakpan ng kanyang telekinesis ang nakakulong na bahagi, naghahanap ng pinakamabilis na paraan upang makawala ito. Kailangan ko lang basagin itong nakausling bahagi ng kotse pabalik sa loob, 10 sentimetro na ang haba. Isiniksik ni Yusuf Zoc ang buong katawan niya sa nakabaligtad na kotse, sa kasinipan ng malakas ang nakausling bahagi. Pero dahil walang sapat na espasyo sa loob ng kotse, hindi niya magawang gumamit ng masyadong puwersa. Sus Mariosep! Uubos-ubos na ang lakas ko. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, umatras ng kaunti, at saka nagsimulang kumatok gamit ang kanyang kamao. Bang! 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 Suntok ng suntok, 12 sunod-sunod na suntok, ang kanyang mga kamao ay naging duguan at malabo, hanggang sa wakas, nagawa niyang maibalik ang nakausling kamao sa kanyang pwesto. Swoosh! Sa pamamagitan ng marahang paghila, nakawala ang nakabaluktot na paa ng binata, at walang pagdadalawang isip, binuhat siya ng buo ni Yusuf Zoc palabas ng kotse at tumakbo patungo sa sarili niyang sasakyan. Ang oras ay buhay, at dahil napagpasyahan niyang iligtas ang taong ito, syempre, gusto niya silang mabuhay, upang mabuhay.